KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1261 hanggang 1270. Ika-127 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1261. Ang Void Sky World. Ang mga ilaw ng espada ay lumiwanag sa lambak na parang mga paputok habang ang isang malakas na talam na chi ay bumangga sa isang kurtina ng sword chi. Inilabas ni Juan Solan ang kanyang talam at ang kanyang pag-atake sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa sa huli. Umaba ito kay Cao Leng na parang talam ng parusa mula sa langit at ang sword chi ay ganap na binalot ang buong lambak. Ang itim na espada sa kamay ni Cao Leng ay bumaril sa isang nakakasilaw na itim na liwanag na may isang pitik ng kanyang palso, at lumipad patungo kay Juan Solan na parang isang mapaghiganti na itim na dragon upang harangan ang kanyang pag-atake. Bago pa man halos napigilan ni Cao Leng ang kanyang pangalawang pag-atake, naglaslas si Juan Solan gamit ang kanyang talam sa ikatlong pagkakataon, at ang lakas ng pag-ataking ito ay mas malakas kaysa sa naunang dalawang pag-atake. Napaatras si Cao Leng sa pagkataranta at lumihis na parang isang maliksi na dragon mula sa landas ng pag-atake ni Juan Solan. Sa sumunod na segundo, yumanig ang isang dumadagendong na boom sa lambak habang ang isang nakakatakot na blade chi ay umalis sa malalim na hiwa kung saan nakatayo si Cao Leng na nagtaas ng isang tabing ng buhangin sa hangin. Malakas na yumanig ang lupa. May marka ng talam sa lupa na ilang libong litro ang haba na nagbukas ng malalim na bitek sa lupa. Bagamat naiwasan ni Cao Leng ang pangatlong pag-atake, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sakit dahil kinalkal siya ng blade chi ni Juan Solan. Nabasa ng malamig na pawis ang kanyang damit habang nakatitig kay Juan Solan. Sa oras na ito, si Juan Solan ay nawala ng malabo. Nakarating siya sa harap ni Cao Leng sa isang kisap mata, at ang kanyang talam ay nalaslas sa ika-4 na pagkakataon. Ang ika-5 slash. Ang ika-6 na slash. Sa isang hininga, mahigit 12 beses nang umatake si Juan Solan. Ang maliit na baka ay nakamasid sa malayo dahil hindi siya inutusan ni Juan Solan na sumama sa kanya sa labanan. Si Cao Leng ay umiwas ng paulit-ulit at malungkot sa ilalim ng magkasunod na pag-atake ni Juan Solan. Nagkaroon na ng mga butas at bitik sa itim na baluti ni Cao Leng mula sa mga pag-atake ni Juan Solan, at ito ay nabahira ng pula ng dugong umaagos palabas sa kanyang katawan. Kahit na hindi nasaktan ang mga vital point ni Cao Leng, ang malamig na chi ni Juan Solan ay nagdudulot ng kalituhan sa loob ng kanyang katawan na nagdedouble sa kanyang sakit. Huminto si Juan Solan matapos ang 12 pag-atake. Ikaw. Ang lakas mo, hindi ba sa late 4th Order Ancient God Realm? Sigaw ni Cao Leng. Namula ang kanyang mukha, ngunit hindi nito naitago ang hindi paniniwala sa kanyang mga mata. Ang cultivation ni Juan Solan ay wala sa late 4th Order Ancient God Realm gaya ng binanggit ni Wang Wei, ngunit ito ay talagang nasa peak ng maagang 6th Order Ancient God Realm. Bukod dito, paanong ang isang peak sa unang bahagi ng 6th Order Ancient God Realm ay magiging ganito katikot? Hindi pa banggitin, kahit na si Cao Leng ay isang maagang 9th Order Ancient God Realm Master, paano pa rin siya hindi nakayanan ang pinakamataas na pag-atake ng 6th Order Ancient God Realm Cultivator? Si Wang Wei ang nagsabi sa iyo na ang lakas ko ay nasa late 4th Order Ancient God Realm. Panunuya ni Juan Solan, puno ng pangungutya. Sa totoo lang, mahirap sisihin si Wang Wei sa pag-aakalang si Juan Solan ay isang late 4th Order Ancient God Realm. Kung tutusin, 3 hanggang 4 na taon pa lang mula nang matapos ang labanan ng bagong disipulo ng 4 na mainlands. Sa katunayan, kung ikukumpara sa isang karaniwang cultivator, ito ay isang labis na pagtatansya ni Wang Wei na si Juan Solan ay maaaring magtagumpay sa huli 4th Order Ancient God Realm sa napakaikling panahon. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Juan Solan, malamig na sumingot si Cao Leng. Siya thrusted kanyang espada patungo Juan Solan tulad ng isang dragon sumisid sa malalim na tubig.
Ang itim na espada ni Cao Leng ay nagbuga ng marangal na itim na liwanag, na dumami sa maraming itim na sword na ilaw na nakakulong kay Huan Solen mula sa lahat ng sulok. Ito ang kanyang pinakamalakas na atake na tinatawag na Romang Dragon Sword. Kung saan dadaan ang Romang Dragon, lahat ng nilalang ay susuko. Gayunpaman, tulad ng naisip niya na ang maraming gumagala na Dragon Sword Lights ay mapunit sa katawan ni Huan Solen, isang dugo pulang talim ng ilaw ang pumutol sa hangin. Nawala ang lahat ng kulay ng mundo sa isang iglap, maliban sa mapang akit na dugong pulang talim na liwanag. Ang dugong pulang talim ng ilaw ay lumaki sa mga mata ni Cao Leng at nilunod ang lahat ng kanyang nakikita. Pagkatapos, ang kulay dugo na liwanag ng talim ay biglang nawala, at ang sword chi at kulay dugo na liwanag ay tila naglaho sa kawalan. Naramdaman ni Cao Leng ang matinding kirot sa kanyang noo, may bumagsak mula sa kanyang noo at nakaharang sa kanyang paningin. Gusto niyang itaas ang kamay para panasan ang bagay na nakaharang sa kanyang paningin, nalaman niyang naninigas ang magkabilang braso niya. Sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang humahadlang sa kanyang paningin. Dugo iyon. Ang kanyang dugo. May patayong blade mark na naputol mula sa noo ni Cao Leng hanggang sa kanyang lalamunan. Pumagsak siya sa lupa ng walang ibang ingay. Inilagay ni Huan Solen ang Three Kings Blade sa kanyang special ring. Ang huling pag-atake na iyon ngayon ay isa sa mga galaw mula sa Blood Knife technique ng Blood Knife Ancestor. Lumapit siya sa tabi ni Cao Leng at pinagmasdan siyang huminga ng mahina, na parang mamamatay siya anumang oras. Gusto pa rin ni Huan Solen na hanapin ang mga alaala ni Cao Leng, kaya nagpigil siya ng kaunting kapangyarihan sa huling pag-atake. Isang puwersa ng pagsipsip mula sa kanyang palad ang humila kay Cao Leng mula sa lupa, at sinimulan niyang balikan ang mga alaala ni Cao Leng. Makalipas ang ilang sandali, tapos na si Huan Solen kay Cao Leng. Nag-flick siya ng tipak ng Asher Dragon na banal na apoy sa katawan ni Cao Leng at sinunog ito ng buo. Pagkatapos ay kinolekta ni Huan Solen ang special ring ni Cao Leng, gayon din ang mga disipulo ng Poisonous Scorpion Sect at ang special ring ng mga disipulo ng Golden Lightning Cult. Siya ay halos sinuri ang mga nilalaman sa loob ng mga ito at pagkatapos ay nawala mula sa lambak sa isang kisap mata, kasama ang maliit na baka. Noong una, binalak ni Huan Solen na magpahinga sa planetang ito ng isang gabi, ngunit ngayon, mas magandang opsyon para sa kanila na magpatuloy sa paglalakbay patungo sa Void Sky World. Ito ay walang sinasabi na ang isa ay hindi dapat magtagal pagkatapos ng nangyari. Mas kalmado ang pakiramdam ni Huan Solen matapos umalis sa planeta. Inilabas niya ang special na singsing ni Cao Leng, at sumili ang ngiti sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang enigmatic yang tisil sa loob ng special ring. Ngayon, kailangan lang niyang hanapin ang Deep Sea Crystal. Kapag nahanap na niya ang Deep Sea Crystal, magagawa niyang pinuhin ang Reverse Incarnation Pill para maresolba ang Heart Devil Blood Curse sa katawan ni Yao Qi. Makalipas ang ilang araw, dumating si Huan Solen, at ang munting baka sa isa pang planetang walang nakatira. Nakilala siya ni Cao Leng dahil sa kanyang orihinal na mga katangian, kaya naman, sa pagkakataong ito, ganap na binago ni Huan Solen ang kanyang hitsura sa isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kahit na hindi siya makikilala ni Wang Wei sa disguise na ito. Mula sa mga alaala ni Cao Leng, mayroon talagang higit sa 30 mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na nagsilbi kay Wang Wei. At lahat sila ay mga high-level na Ancient God Realm Masters. Ang ilan sa kultibasyon ng mga disipulong ito ay nasa kalagitnaan ng ikasampu at huling bahagi ng ikasampung order ng sinaunang Diyos na kaharian. Nalaman din niya mula sa mga alaala ni Cao Leng na si Wang Wei ay hindi lamang may mga alagad na naglilingkod sa kanya sa Void Sky World, kundi pati na rin sa iba pang kalapit na mundo. Ang ilan sa kanila ay mga elder ng Super Forces. Ang mga elder na ito ng Super Forces ay pawang mga master ng Ancestor God Realm. Kahit na sila ay mababang antas ng Ancestor God Realm Masters, ipinakita nito ang nakakagulat na kapangyarihang hawak ni Wang Wei sa kanyang kamay sa labas ng Fortune Gate. Nagningning ang mga mata ni Huan Solen habang iniisip niya ang mga puwersa ni Wang Wei. Parang minamaliit ko si Wang Wei. Kung si Wang Wei ay nagtago ng napakalalim, paano naman ang kanyang Master Blue Empyrean?
Mula nang pumasok si Juan Solan sa Fortune Gate, hindi pa niya nakita ang Blue Empyrean Ancestor. Ayon kay Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor, si Blue Empyrean ay napakaloki at misteryoso. Bagamat ang Golden Brow Ancestor ang pinakamalakas sa 7 Fortune Gate Ancestor, pumangalawa ang Blue Empyrean. Sa totoo lang, kahit ang Golden Brow Ancestor ay hindi alam ang tunay na lakas ng Blue Empyrean Ancestor. Tirichet Asterisk S. Lumipas ang kalahating buwan. Si Juan Solan at ang maliit na baka ay tumigil sa paglipad sa malawak na kalawakan habang pinagmamasdan nila ang napakalaking ibabaw ng mundo na nagbubuga ng malambot na dilaw na liwanag sa kanilang harapan. Matapos ang halos 4 na buwang paglipad sa kalawakan, nakita na sa wakas ang Void Sky World. Lumipad ang dalawa patungo sa Void Sky World pagkatapos ng ilang sandali. Halos, makalipas ang 1 buwan, lumitaw si Juan Solan at ang maliit na baka sa Void Sky World's Void Sky Mainland. Mayroong mahigit 20 mainland sa Void Sky World. Ang bawat isa sa mga mainland na ito ay mas malaki kaysa sa Fortune Mainland at ang Void Sky Mainland ang pinakamalaki. Ito ay matatagpuan sa gitna ng Void Sky World. Ang transmission array para ilipat si Juan Solan at ang maliit na baka sa Clear Spirit World ay matatagpuan sa Void Sky City sa Void Sky Mainland. Ang Void Sky City din ang pinakamakapangyarihang lungsod sa Void Sky World. Makalipas ang 10 araw nang dumating si Juan Solan at ang maliit na baka sa Void Sky City. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1262. Tumatakbo sa Wangyu. Hindi napigilan ni Juan Solan ang mapabuntong hininga sa pagkamangha habang pinagmamasdan ang napakalaking lungsod sa kanyang harapan. May mga hanay ng pedestrian, mga bundok, at mga karwahe na papasok at palabas sa mga tarangkahan ng lungsod. Ang mga tao ay nakasuot ng iba't ibang estilo ng kasuotan, kulay, at mga sagisag. Nakakita pa si Juan Solan ng ilang bihirang banal na hayop. 9-headed Earth Dragon, Poison Spike Beast, Firecloud Lion, Great Wings Golden Pong. Kaloob-loob na sigaw ni Juan Solan sa mga pangalan ng mga banal na hayop na dumaraan sa tabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon si Juan Solan sa maliit na baka at sinabi, "Xiao Niu, naaalala ko na sinabi mo na gusto mong bumuo ng isang mahusay na hukbo ng banal na hayop. Kailan kaya magkakaroon ng higit sa 4 na Divine Beast ang iyong dakilang hukbo ng banal na hayop Sa kasalukuyan, ang dakilang hukbo ng Divine Beast ng maliit na baka ay mayroon lamang ang Black Baboon at ang 2 Cloud Devouring Divine Beast sa loob nito. Ang Black Flame Sea Emperor Beast ay pinatay matapos itong dalhin sa Uyang Yunfei. Ang maliit na baka ay medyo nahiya nang marinig ang kanyang tanong, ngunit sumagot, "Malapit na. Kapag nakapasok na ako sa Ancestor God Realm, pupunta ako sa Divine Beast Mainland ng Extraterritorial Devil Battlefield. Mayroong higit pang mga banal na hayop doon kaysa sa maiisip mo." Inampis ni Juan Solan ang ulo ng maliit na baka, "Kung gayon, pag-usapan natin ito muli pagkatapos mong magtagumpay sa Ancestor God Realm." Papasok pa lang si Juan Solan sa lungsod sakay ang maliit na baka, kasabay ng daloy ng mga taong pumapasok sa lungsod, biglang nagkaroon ng malakas na kaguluhan sa likuran nila at nagbukas ang mga tao ng malawak na pwesto sa gitna. Ilang sandali pa, isang grupo ng mga tao ang tumakbo patungo sa gate na nakasakay sa mga bundok na parang mga kabayong pandigma. Ang bawat isa sa mga mount na ito ay may makamandag na maapoy na pulang sungay sa kanilang mga noo at ilang beses na mas mataas kaysa sa karaniwang mga kabayong pandigma. Sumasayaw ang apoy sa kanilang mga mata at sa kanilang 4 na paa, kaya nag-iiwan ng mga bakas ng sooty hoof sa kalye habang sila ay tumatakbong palayo. Dayanig ang mga lansangan sa ilalim ng mga paa ng lahat ng dumaanang grupo sa mga tarangkahan ng lungsod. Ito ang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Ulalas ng mga tao at mas lumayo sa grupo. Habang ang mga disipulong ito ng Golden Phoenix Pavilion ay humahagibi sa mga tao at pumasok sa Void Sky City, walang sinuman sa mga bantay ng lungsod ang nangahas na pigilan sila o paalalahanan sila. Ang grupong iyon ay ang pinakabagong batch ng mga bagong disipulo na tinanggap ng Golden Phoenix Pavilion.
Tila ito. Kinikilala ko ang binata sa harap ng grupo, isang natatanging henyo na tinanggap ng Golden Phoenix Pavilion ilang taon na ang nakararaan. Sinasabi na ang kanyang talento ay mas mataas kaysa sa maaari mong isipin. Sa makatuwid, siya ay pinarangalan bilang ang pinakadakilang henyo na disipulo ng Golden Phoenix Pavilion sa loob ng 10 milyong taon. Siya ay tinatawag na Liji. Narinig ko na mayroon siyang 100 Bones Godhead. Ito ay isang top Emperor rank Godhead na nirerango sa 161. Bukod pa riyan, kakaiba rin ang pangangatawan niya. Siya si Liji. Nakarinig ako ng mga chismis na kahit wala pang 300 taon na siyang naglilinang, isa na siyang 7th Order Ancient God Realm Master. Nakakatakot. Nakakatakot. Sa tingin ko, kakaunti lang ang mga henyo mula sa kalapit na mundo na maihahambing sa talento ni Liji. Ang lahat ay nasa sabik na nag-uusap habang sinusubukan nilang masulyapan ang batang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na ito na nagngangalang Liji. Mayroong 12 super forces sa Void Sky World, at sa kanila, ang Golden Phoenix Pavilion ay tiyak na nirerango sa nangungunang 3. Sa mata ng karamihan sa mga cultivator, ang pagiging isang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay walang kulang sa pag-akyat sa langit sa isang paglukso. Tumingin si Juan Solan sa binata habang ang mga nakapaligid na pag-uusap ay bumabagsak sa kanyang mga tainga. Liji. Kahit na nasilip lang niya ang mukha ni Liji, nakita niya na si Liji ay may napakalaking tainga. Mukhang may kaugnayan sa kanyang tenga ang kakaibang pangangatawan ni Liji. Ang 100 Bones Godhead na may rango na 161. Sa katunayan, ang talento ni Liji ay bahagyang mas mataas kaysa kay Wang Guziyi dahil ang Soul Jade Godhead ni Wang Guziyi ay 168 sa mga rango. Kahit na mayroong pagkakaiba ng 7 lugar lamang sa kanilang mga hanay, ang mga pagkakaibang ito ay magiging lalong halata habang ang kanilang paglilinang ay bubuti. Sa 10,000 mga Diyos, mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng mas mataas at mas mababang rango ng mga Diyos. Sa pagtatapos ng araw, si Liji ay walang iba kundi isang lumilipis na pag-iisip para kay Juan Solan. Hindi nagtagal, nagbayad si Juan Solan ng kabuuang 20,000 shenbi para sa kanyang sarili at sa maliit na baka para makapasok sa Void Sky City. Ang mga kalye ng Void Sky City ay mas maunlad at mataong kaysa sa inaakala ni Juan Solan. Dahil ang Void Sky World ang nag-iisang mundong ibabaw na may long distance transmission array, naging hub ito para sa mga kalapit na surface ng mundo. Kitang-kita ito sa mga sangay at tindahan ng iba't ibang sekta. Bilang numero 1 lungsod sa Void Sky World, ang Void Sky City ay may mas maraming mga tindahan at sangay ng mga sekta kaysa sa iba pang mga lungsod, at ang isa ay maaaring bumili ng kaguluhang espiritual na likido na hindi mabibili sa ibang mga ibabaw ng mundo. Mayroong kahit isang posibilidad na ang isa ay maaaring bumili ng kaguluhan espiritual na artifacts dito. Dahil si Juan Solan ay hindi nagmamadaling magmadali sa Clear Spirit World sa sandaling ito, siya at ang maliit na baka ay namasyal sa paligid ng lungsod, karamihan ay tumitingin sa mga tindahan na nagbebenta ng mga halamang gamot. Dahil nahanap na niya ang enigmatic yang thistle kamakailan, may kulang pa ring isang sangkap na kailangan niya para sa pagpino sa reverse incarnation pill ni Yao Chi, ang Deep Sea Crystal. Siguro, mahahanap niya ito dito sa Void Sky City. Gayunpaman, nabigo si Juan Solan. Pagkatapos ng isang araw na pagsisikap at higit sa 12 tindahan pagkaraan, hindi niya nakita ang Deep Sea Crystal. Ngunit nakatagpo siya ng ilang kaguluhang espiritual na likido sa mga tindahang ito. Unti-unting dumidilim ang langit sa pagdaan ni Juan Solan sa mga tindahan. Nakahanap siya ng isang kasiya-siyang patio at inupahan ito ng ilang araw. Nagpasya siyang manatili doon ng ilang araw upang makita kung mahahanap niya ang Deep Sea Crystal. Matapos ayusin ang usapin ng kanilang tirahan, sumakay si Juan Solan sa maliit na baka patungo sa sikat na Imagine Paradise Restaurant ng Void Sky City. Ang Imagine Paradise Restaurant ay matatagpuan sa gitna ng lungsod, malapit sa tinutuluyan ni Juan Solan. Madali niyang nakuha ang direksyon papunta sa restaurant pagkatapos magtanong sa ilang tao.
Nang makarating si Juan Solan sa Imagine Paradise Restaurant, ang dosenang metro nitong lapad na pasukan ay punong-puno ng napakaraming tao na papasok at alis. Dahil gabi na, ang restaurant ay maliwanag na naiilawan ng mga spirit stone at mukhang napakarilag. Ang maliit na baka ay nakita bilang isang alagang hayop kaya hindi siya pinapasok sa loob ng restaurant. Kinailangan niyang makipaghiwalay kay Juan Solan sa pasukan at pumunta sa pahingahan ng mga bundok. Nagkibit balikat si Juan Solan nang walang magawa sa kabila ng pagtutol ng munting baka. Ito ang mga patakaran ng restaurant pagkatapos ng lahat. Kaya, mag-isang pumasok si Juan Solan sa restaurant. Ang maluwag na ground floor ng restaurant ay mga 5 hanggang 6,000 square feet. Ang ilang libong mesa ay ganap na okupado ng mga parokyano, sa makatuwid si Juan Solan ay maaari lamang pumunta sa unang palapag. Ang Imagine Paradise Restaurant ay binubuo ng 3 palapag, at dito ang mga dekorasayon ay katulad ng ground floor, mas maluwag lamang. Gayunpaman, halos 70% ng mga upuan sa unang palapag ay puno. Nakahanap si Juan Solan ng bakanting mesa sa isang sulok at naupo. Maya-maya ay may lumapit na waiter para kunin ang order niya. Nag-order siya ng ilang maliliit na pinggan at isang pitchel ng sikat na Imagine Paradise wine. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng ₱250,000. Hindi siya naglakas loob na isipin na gumastos ng ganito kalaking halaga sa isang pagkain lamang noong siya ay umakyat pa lamang sa banal na mundo. At muli, ang mga pagkain ito ay ginawa mula sa mga bihirang espiritual na hayop tulad ng karne ng pasang may 9 na buntot, ari ng gintong tigre, paa ng leon na may higanting mata, at iba pa. Talagang sulit ang paggastos ng ganito kalaking halaga para sa kanila. Hindi nagtagal ay dinala ng waiter ang order ni Juan Solan ng ilang maliliit na pinggan at alak. Tinanguan ni Juan Solan ang waiter ng grade 4 na Divine Stone. Masiglang nagpasalamat sa kanya ang waiter. Si Juan Solan ay nagbuhos ng isang tasa ng alak at dahan-dahang sinipsip ito pagkaalis ng waiter. Sa sandaling ito, isang grupo ang umakyat sa unang palapag. Hindi sinasadyang nasulyapan ni Juan Solan ang grupong ito. Napahigpit ang mga daliri niya sa tasa niya nang may makita siyang tao sa grupong ito. Si Wang Yu. Wang Yu, ang Fortune Gate Chief mula sa mababang kaharian. Sa lahat ng mga taon na ito sa banal na mundo, hinahanap niya ang kinaroroonan ni Wang Yu at Sun Yi nang walang anumang tagumpay. Ngunit ngayon, nabangga niya talaga si Wang Yu sa lugar na ito nang hindi inaasahan. Mayroong humigit kumulang 20 tao sa grupo ni Wang Yu, at lahat sila ay nakasuot ng mga disciple robe ng Fortune Gate, ngunit ang mga robe na ito ay bahagyang naiiba sa mga disciple robe ng Vientiane World Fortune Gate. Sa malapit na pagmamasid, napagtanto ni Juan Solan na ang mga damit ng mga disipulong ito ay mula sa isa pang sangay ng Fortune Gate. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1263. Ang kasal ni Wang Yu. Inobserbahan ni Juan Solan si Wang Yu at ang iba pang mga disipulo na kasama niya, at natuklasan na sila ay malakas. Karamihan sa kanila ay 7th Order Ancient God Realm and above. Higit pa rito, ang dalawang nakatayo sa harap ng grupo ay mas malakas pa kay Exili. Parehong pinakamataas na late 10th Order Ancient God Realm Masters. Samantalang, ang paglilinang ni Wang Yu ay umabot lamang sa unang bahagi ng 4th Order Ancient God Realm. Bagamat si Wang Yu ay umakyat sa banal na mundo ng mas maaga kaysa kay Juan Solan ng maraming taon, ang bilis ng kanyang paglilinang ay hindi maikukumpara kay Juan Solan dahil ang pagka-Diyos ni Wang Yu ay isang pangkaraniwang Diyos na may mababang ranggo ng emperador. Sa ikalawang palapag, umupo ang grupo ni Wang Yu sa ilang bakanting mesa, hindi kalayuan sa Juan Solan. Dahil binago ni Juan Solan ang kanyang pisikal na anyo sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi siya nakilala ni Wang Yu. Kahit na ang cultivation ni Wang Yu ay mas mababa kaysa sa karamihan ng mga disipulo sa kanyang grupo, tila medyo mataas ang kanyang katayuan. Dahil si Wang Yu ay may Emperor rank Godhead, at isa rin siyang Fortune Gate Chief sa Lower Realm, maliwanag na mayroon siyang mataas na katayuan. Pagkaupo ni Wang Yu,
isa sa mga pinakahuli sa ikasampung order na Ancient God Realm na disciples ay ngumiti ng maliwanag at sinabi kay Wang Yu, Brother Wang Yu, ang iyong pakikipag-asawa kay Miss Li Ting ng Golden Phoenix Pavilion ay isang masayang bagay ah. Huwag kalimutang anyayaan kami mga kapatid kapag oras na para sa bangkot ng kasal ni Brother Wang Yu. Ngumiti si Wang Yu bilang ganti habang sinabi niya, sigurado. Dapat tandaan ng mga kapatid na pumunta sa oras na iyon at uminom sa ating puso. Ang kanyang ngiti ay nagpapakita ng kulay ng pagiging saplada. Malaki. Itinaas lahat ng mga disipulo ang kanilang mga tasa ng alak upang i-toast si Wang Yu. Ayon sa mga chismis, si Miss Li Ting ay isang pambihirang kagandahan at ang numero 1 kagandahan ng Golden Phoenix Pavilion na may napakataas na talento. Iyan ay sigurado. Isang bayani at isang kagandahan, sila ang perpektong pagpapares, tanging ang ating kapatid na Wang Yu ang karapat-dapat kay Li Ting. Si Li Ting ay hindi lamang personal na disipulo ng Grand Elder Zheng Shan ng Golden Phoenix Pavilion, ngunit siya rin ay nakatatandang kapatid na babae ni Li Ji na may parehong dugo. Sigurado akong alam ninyong lahat kung sino si Li Ji. Ang numero 1 henyo ng Golden Phoenix Pavilion, at pati na rin ang numero 1 henyo ng ating Void Sky World. Tama, narinig ko pang may nagsabi na ang Golden Phoenix Pavilion's head ay nag-iisip na si Li Ji ang humalili sa kanya bilang susunod na Golden Phoenix Pavilion's head. Magiging bayaw niya si Kuya Wang Yu. Hindi ba't kapareho iyon ng pagiging bayaw ng Golden Phoenix Pavilion head? Sok! Sok! Ang grupo ng mga disipulo ay nagsalitan upang purihin si Wang Yu sa napakalaking lawak na halos makita ni Juan Solan ang mga pakpak na tumutubo sa likod ni Wang Yu. Si Wang Yu ay nakangiti mula sa tainga habang paulit-ulit niyang binubuhos ang kanyang tasa ng alak kasama ang kanyang mga kasama. Nakataas ang kilay ni Juan Solan habang nakikinig sa kanilang usapan. Dumating si Wang Yu sa Void Sky City para sa kanyang kasal kay Li Ting ng Golden Phoenix Pavilion. At sa paghusga sa kanilang mga ngiti, ito ay matagumpay. Li Ji. Hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay mag-uugnay pabalik kay Li Ji. Masayang humigop ng alak si Juan Solan at tinimplahan ang mga pagkain sa kanyang mesa habang nakikinig sa grupo ni Wang Yu na nagbubuga ng kalokohan. Makalipas ang kalahating araw, nagbayad ang grupo ni Wang Yu at umalis sa restaurant. Pagkatapos ng pangalawang pag-iisip, hindi na sinundan ni Juan Solan ang grupo ni Wang Yu dahil mayroong dalawang pick na late 10th Order Ancient God Realm disciples. Kung siya ay matuklasan, kung gayon ang mga mesa ay magbabalik sa kanya. Isang simpleng bagay lang para kay Juan Solan na tingnan si Wang Yu kung kailan niya gusto dahil alam na niya na si Wang Yu ay isang Fortune Gate Branch disciple. To top it off, nalaman lang niya na si Wang Yu at si Li Ting ng Golden Phoenix Pavilion ay kasal na kamakailan. Tumayo si Juan Solan at binayaran ang kanyang mga pagkain at pagkatapos ay umalis sa restaurant kasama ang maliit na baka. Tirichit asterisk S. Lumipas ang 5 araw. Sa loob ng 5 araw na ito, si Juan Solan at ang munting baka ay bumibisita sa mga tindahan ng halamang gamot sa araw at bumalik sa inuupahang patio upang magtanim sa gabi. Ang cultivation ni Juan Solan ay umabot na sa limitasyon ng peak sa unang bahagi ng 6th Order Ancient God Realm at tinansya niya na maaari siyang sumulong sa mid-6th Order Ancient God Realm sa loob ng 10 araw. Gayunpaman, nabigo si Juan Solan dahil hindi niya mahanap ang Deep Sea Crystal na kailangan niya para sa pagpino ng Reverse Incarnation Pill upang gamutin ang Yaoqi. Sa 5 araw na ito, binisita ni Juan Solan at ng maliit na baka ang lahat ng malalaking tindahan ng halamang gamot sa Void Sky World. May alam akong lugar na tiyak na magkakaroon ng Deep Sea Crystal. Sabi ng maliit na baka habang hindi niya matiis ang dismayadong ekspresyon sa mukha ni Juan Solan. Saan? Nagningning ang mga mata ni Juan Solan habang hinihimok ang munting baka. Sumagot ang maliit na baka, the Heavens Avenues. Natulala sandali si Juan Solan, Heavens Avenues. First time niyang marinig itong tinatawag na Heavens Avenue. Nasaan ang sentro ng banal na mundo? Tanong ng munting baka nang hindi nagpapaliwanag kay Juan Solan. Pinag-iisipan ni Juan Solan ang tanong, saka nagningning ang kanyang mga mata. Heavenly Court ba ang tinutukoy mo?
Hindi ba ang Heavenly Court ang sentro ng buong Divine World? Napangiti ang munting baka at pinuri, medyo matalino. 100% na tama. Nang itayo ng Ancient Heavenly Emperor ang Heavenly Court, nagtayo rin siya ng 108 sa paligid ng Heavenly Court, na umaabot sa 18,000 li ang haba. Ang 108 mga daan na ito ay tinukoy bilang mga abenida ng langit. Ang Heaven's Avenues ay ang pinakamaunlad at mataong lupain sa buong banal na mundo. Ang lahat ng mga super force sa Divine World ay may sangay sa Heaven's Avenues, not to mention, 10 trading houses, headquarters ay matatagpuan doon. Ang Infinite Circles Commerce Hall sa Vientiane World ay mayroon ding headquarters nito sa Heaven's Avenues. Lalong nagniningning ang mga kislap ng mga mata ni Juan Solan habang nakikinig sa maliit na baka. Makikita mo ang karamihan sa kaguluhang espiritual na mga halamang gamot at kaguluhang espiritual na likido sa Heaven's Avenues. Kung hindi mo mahanap ang gusto mo sa Heaven's Avenues, mas maliit ang posibilidad na mahanap mo ito sa ibang mga lugar. Sabi ng maliit na baka. Kung gayon, gaano katagal kung pupunta tayo ngayon sa Heaven's Avenues? Excited na tanong ni Juan Solan. Ang maliit na baka ay umiling habang tinatansya niya, pagkatapos ay sumagot, batay sa iyong kasalukuyang bilis, at kahit na pagkatapos gumamit ng mga transmission array ng iba pang mga ibabaw ng mundo, aabutin ka ng higit sa 10,000 taon upang maabot ang Heaven's Avenue. Mahigit 10,000 taon. Natigilan si Juan Solan nang marinig ang kanyang sagot. Pinandilatan niya ito ng masama, na para bang malapit na siyang magkatay ng baka. Ibinaba ng maliit na baka ang kanyang ulo, at mahinang bamulo, huwag mo akong titigan ng ganyan. Hindi nakaimik si Juan Solan, nagkaroon siya ng udyok na sakalin ang baka na ito hanggang sa mamatay, dahil sinabi niya sa kanya ang lahat ng mga bagay na iyon kahit alam niyang hindi siya makakapunta sa Heaven's Avenues sa puntong iyon. Si Juan Solan at ang maliit na baka ay umalis sa patio dahil nagpa siya si Juan Solan na subukang muli upang makita kung mahahanap niya ang deep sea crystal sa ika-6 na araw. Kung hindi, pupunta sana sila sa Clear Spirit World. Pumunta si Juan Solan sa kalye na may pinakamaraming tindahan ng halamang gamot. Habang sinusuri ni Juan Solan ang mga tindahan, nadatnan niya ang isang pulutong ng mga alagad ng mga sekta na nagtuturo at nag-uusap tungkol sa isang bagay. Halatang masiglang palabas ang kanilang pinapanood, ngunit walang oras si Juan Solan na makisali sa saya. Aalis na sana siya nang makarinig siya ng pamilyar ngunit galit na boses. Huminto ang kanyang mga hakbang, boses ito ni Cheng Suso. Kahit na hindi nagtagal ay naghiwalay na sila pagkatapos niyang iligtas si Cheng Suso mula sa Soul Tribe, nakaligtas sila sa ilang masamang pagkakataon na magkasama. Bukod dito, nag-click sila. Sa makatuwid, si Cheng Suso ay isang kaibigan sa isip ni Juan Solan. Si Juan Solan at ang maliit na baka ay lumakad patungo sa mga tao at pinutol ito. Ito ay si Cheng Suso gaya ng inaasahan. Galit na nakatingin si Cheng Suso sa ilang tao at nakilala sila ni Juan Solan. Nakita niya sila ilang araw na ang nakalipas kasama si Wang Yu. Ang isa sa kanila ay isang Fortune Gate branch na disipulo tulad ni Wang Yu, habang ang isa ay nakasuot ng Golden Phoenix Pavilion na disciple robe. Ang Golden Phoenix Pavilion. Umunat ang mga noo ni Juan Solan. Sa totoo lang, hindi ginusto ni Juan Solan na makipag-away sa Golden Phoenix Pavilion maliban kung kinakailangan, ngunit sa kabilang panig, ito ay si Cheng Suso. Dahil nalaman niya ang bagay na ito, hindi niya ito maaaring baliwalain. Pwede ko bang itanong kung anong nangyayari dito? Walang tanong sa tono ni Juan Solan habang naglalakad siya papunta sa gitna ng kaguluhan. Nagulat ang magkabilang panig na may samasagi sa kanilang hidwaan, at dahil sa katanghaliang mukha ni Juan Solan, natarante rin si Cheng Suso. Ako si Juan Solan. Tiniyak ni Juan Solan si Cheng Suso sa pamamagitan ng voice transmission. Napatulala si Cheng Suso sa una, pagkatapos ay bumangon sa kanyang mukha ang pag-asa. Pang, wala kang anumang negosyo dito. Ang isa sa Golden Phoenix Pavilion ay tumahol kay Juan Solan, tumigil ka sa pag-iingay dito. From now or I'll stop on you like AEPs. Tawag.
I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1264. Kumuha din ng stripe mula sa aking palad. Ang tono at ugali ng disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay kasing mataas hanggat maaari, ngunit walang sino man sa karamihan ang nag-isip na siya ay mayabang. Nakapangyarihan ng Golden Phoenix Pavilion sa Void Sky World, kung gusto ng kanilang mga alagad na tapakan ang isang tao hanggang sa mamatay, talagang walang hirap ang pagtapak sa isang ipis. Kinausap ni Juan Solan si Cheng Suso na parang hindi niya narinig ang mga salita ng disipulo ng Golden Phoenix Pavilion, ano ang nangyari. Itinuro ni Cheng Suso ang dalawang disipulo ng sangay ng Fortune Gate at galit na nagpaliwanag, sila ang naghahanap ng gulo. Sila ay mga disipulo ng Fortune Gate ng Black Region World Branch. Palaging magkasalungat ang sangay ng Fortune Gate ng Black Region World at ng aming sangay ng Vientiane World Fortune Gate. Dahil dito, hinarangan ako ng dalawang ito nang makita nila ako at gusto nilang pumunta ako sa isang lugar kasama nila. Ang daldal ng basura na kami ay mga disipulo mula sa iisang sekta at gusto nila akong bigyan ng payo tungkol sa paglilinang. Nang tumanggi ako, gusto nila akong alisin sa pamamagitan ng puwersa. Pulang-pula ang mukha ni Cheng Suso sa hiya at galit habang binanggit niya ang huling bahagi. Ito ay malinaw na ang dalawang disipulo mula sa Fortune Gate Black Region World Branch ay tiyak na nag-spout ng isang bagay na mapangahas. Si Juan Solan easily eyed the group on the opposite side. Magbigay ng payo sa paglilinang. Hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag kung ano ang nilalayo ng mga taong ito. Ang pagbibigay ng payo na ito ay malamang nagagawin sa mga hubad na katawan, hindi ba? Sa pagkakasunod-sunod ng mga salita, dual cultivation. Kaya, ito ay mga disipulo mula sa sangay ng Fortune Gate ng Black Region World. Ibig sabihin, dapat ganoon din si Wang Wei. Junior sister, naging mabait kami para bigyan ka ng payo tungkol sa cultivation, pero sinong mag-aakalang hindi mo ito maa-appreciate? Ang isa sa mga disipulo ng Fortune Gate ay tumawa at nagpatuloy, pero, ayos lang, kapag tumaas ang iyong lakas pagkatapos ka naming bigyan ng payo, magpapasalamat ka sa amin. Mabangis na pinandilatan ni Cheng Suso ang disipulo ng Fortune Gate. Hindi niya akalain na magiging ganito kawalanjiya siya. Tama iyan, little junior sister. Hindi lang ikaw ay magpapasalamat sa amin, ngunit ikaw ay magsusumamo sa amin na bigyan ka ng higit pang payo. Idinagdag ng isa pang disipulo ng Fortune Gate na may kasuklam-suklam na tawa. Hindi lahat ay napakapalad na pinapayuhan natin sila. Ang unang Golden Phoenix Pavilion na unang nagsalita ay tumunog, dahil available ako ngayon, maaari rin akong magbigay sa iyo ng ilang payo, ngunit hindi mo kailangang pasalamatan ako para doon. Nagtawanan ng buong grupo. Ikaw. Sino ang junior sister mo? Ang mukha ni Cheng Suso ay malapit ng magkulay ube habang siya ay dumura sa galit. Bumagsak ang mga mukha ng ilang disipulo, malamig ng inisyon, talaga, hindi mo alam kung paano pahalagahan ang kabaitan ng iba. Lampuin ko ang punk na ito ngayon at pagkatapos ay dahan-dahan kong ipapayo sa iyo kung paano linangin. Ang palad ng disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay biglang tumama kay Juan Solan, at ang espasyo ay bumagsak mula sa kanyang buong puwersang pag-atake ng palad. Parang gusto niyang pilayin si Juan Solan sa isang galaw. Bago pa man umabot ang puwersa ng kanyang palad kay Juan Solan, ang mga alon ng apoy ay tumakas, na natakot sa mga tao na mabilis na umatras. Pangunahing nilinang ng mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ang mga diskarte sa elemento ng apoy. Inakala ng lahat na mabibigla si Juan Solan sa tuktok na ito sa kalagitnaan ng Sixth Order Ancient God Realm nang biglaang pag-atake ng disipulo ng Golden Phoenix Pavilion at ipapalipad, ngunit ang palad ni Juan Solan ay tumama upang salubungin ang pag-atake. Ang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay nanunuya at sumigaw sa loob-loob na, "Goday!" Nang makita niya ang rurok ng maagang Sixth Order Ancient God Realm na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangahas na harapin ang kanyang pag-atake. Pero sa sumunod na segundo, nagbago ang ekspresyon niya.
Nakita ng karamihan na ang isang Asher Dragon ay lumipad mula sa palad ni Juan Solan, at nilamon ang puwersa ng palad ng disipulo ng Golden Phoenix Pavilion at hinampes siya. Ang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay humagulgol habang ang kanyang katawan ay bumaril pabalik. Sa oras na bumagsak siya sa lupa, ang kanyang katawan ay ganap na nasunog na itim. Napatulala ang lahat sa nakita. Ang disipulong iyon ng Golden Phoenix Pavilion ay hindi man lang nakagawa ng isang welga mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Walang inaasahan ang resultang ito, at laking gulat niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay talagang nangahas na sakta ng isang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Ikaw, Pomp, patay ka ngayon. Nag-react din sa wakas ang ibang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Lumalabas ang mamamatay tao na aura mula sa kanilang mga katawan habang inilalabas nilang lahat ang kanilang mga espada. Ang iba pang dalawang disipulo ng Black Region World's Fortune Gate Branch ay naglabas din ng kanilang mga divine artifact habang naghahanda silang hulihin si Juan Solan. Nang palibutan nila si Juan Solan, isang malamig, walang malasakit, at marilag na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ano ang nangyayari dito? Lumingon ang lahat upang tumingin. Isang gwapong binata na nakasuot ng damit ng disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay naglalakad patungo sa kanila. May isang grupo ng mga tao na sumusunod sa likod ng binata. Naningkit ang mga mata ni Juan Solan. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang numero 1 henyo ng Golden Phoenix Pavilion na si Li Ji, at isa sa mga taong sumusunod sa kanyang likuran ay walang iba kundi si Wang Yu. Naglalakad sa tabi ni Wang Yu ang isang magandang babae na naka-purple dress. Siya ay kasing ganda ng kagwapuhan ni Li Ji. Ang babaeng ito ay malamang na kapatid ni Li Ji, si Li Ting. Ang napangasawa kay Wang Yu. Senior brother Li Ji. Nang makitang si Li Ji yon, ilan sa mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay mabilis na umakyat at sumaludo ng may kagalakan. Pinati din ng dalawang Fortune Gate Branch si Li Ji. Senior brother Li Ji, nanggugulo ang pump na ito. Ulalas ng isa sa mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion, habang ang kanyang daliri ay nakaturo kay Juan Solan, huhulihin sana siya ni Senior Brother Xingji, ngunit ang pump na ito ay may napakaraming panlilinlang. Nasugatan niya si Senior Brother Xingji nang mahuli siya. Ang mga mata ni Li Ji ay katulad ng dalawang matalas na talam habang sinulyapan niya si Juan Solan, pagkatapos ay sa Cheng Suso sa tabi niya pati na rin ang Golden Phoenix Pavilion na si Xingji na nakahandusay sa lupa sa dekalayuan. Kahit nahulaan ni Li Ji kung ano talaga ang nangyari, malamig niyang tinitigan si Juan Solan, at sinabing, mayroon kang dalawang pagpipilian, ang isa ay ang humingi ng awa sa iyong mga tuhod at iiwan kung buo ang iyong bangkay. At para sa pangalawang pagpipilian, maaari kang umalis ng ligtas kung makayanan mo ang isang hampas ng palad mula sa akin, ngunit kung ikaw hindi maaari, kung gayon mamamatay ka ng walang katawan para ilibing. Isang nakakatusok na talas, na labis-labis at mapagpakumbaba. Ito ang nakita ng karamihan sa Li Ji, dahil wala siyang iniwang pagpipilian para tumanggi si Juan Solan. Si Cheng Suso ay balisa at gustong ipagtanggol si Juan Solan, ngunit pinigilan niya ito bago pa man ito makapagsalita. Tumingin siya kay Li Ji at sinabing, kukuha ako ng isang hampas ng palad mula sa iyo. Humisi si Li Ji, dahil napagpasyahan mong mamatay ng walang kumpletong bangkay, tutuperin ko ang iyong hiling. Mayroon kang 3 segundo para maghanda. Ang 3 segundo ay katumbas ng oras ng 3 paghinga. Hindi na kailangan yan. Tige lang at kumilos ka na. Sabi ni Juan Solan, na bilang isang hindi inaasahang tugon para sa iba. Isang malamig na kislap ang lumiwanag sa mga mata ni Li Ji at siya ay umatake. Isang napakaraming makukulay na ilaw ang natipon sa paligid ng kanyang mga kamay, at bawat sinag ng liwanag ay naglalaman ng makapangyarihang sword chi. Phantasm Sword Palm. Ilang eksperto sa karamihan ang bumulalas ng pangalan ng pamamaraan na ginagamit ni Li Ji. Ang Phantasm Sword Palm ay isa sa nangungunang 10 diskarte ng Golden Phoenix Pavilion, at isa rin ito sa pinakamahirap na diskarte upang matagumpay na linangin.
Ang dahilan sa likod nito ay ang Phantasm Sword Palm ay nangangailangan ng sariling pangunawa ng cultivator patungo sa espada, pati na rin ang pag-unawa ng isa sa ilusyonaryong at palm techniques. Pinagsama ng Phantasm Sword Palm ang espada ng isang tao sa ilusyon at mga diskarte ng palad, na naging dahilan upang ang paggalaw at kapangyarihan nito ay napaka-unpredictable at napakalakas. Tinasabi na ang mga napatay ng Phantasm Sword Palm ay mamamatay bago pa man nalaman kung ano ang tumama sa kanila. Ang mga palad ni Liji ay itinulak palabas sa hangin. Kahit na tila mabagal ang kanyang mga kilos, hindi makita ng mga tao sa paligid ang kanyang mga galaw. Sa sumunod na sandali, hindi mabilang na sword chi at palm force ang umuungal patungo kay Huang Xiaolong na parang tidal wave. Ang mga tao ay nanood habang ang sword chi at palm force ni Li Ji ay malapit ng tumama kay Huan Solan, ngunit si Huan Solan ay biglang gumawa ng isang hindi maarap na aksyon. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinipsip ang lahat ng sword chi at palm force ni Li Ji. Gulat na gulat ang mga tao, at ang iba ay napangangapa sa gulat. Napalunok siya. Ang Phantasm Sword Palm ay maaaring mabali sa ganitong paraan. Si Li Ji, Wang Yu, at ang iba pang grupo ay natulala rin. Titig na titig si Li Ji kay Huan Solan. Isang itim na liwanag ang kumalat mula sa kaibuturan ng kanyang mga mag-aaral. Sige, pwede na kayong dalawa umalis. Sa huli, dahan-dahang sinabi ni Li Ji. Senior Brother Li Ji. Naging balisa ang ibang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Ngunit ang malamig na tingin mula kay Li Ji ay sapat na para silang lahat ay umatras sa likuran ng masunurin. Tulad ng iniisip ng lahat na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mabilis na kukunin si Cheng Suso at tatakas, talagang sinabi niya, dahil ang isang hampas ko sa iyo ay kinuha mo, isang hampas mo rin mula sa aking palad. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1265. Sige, gawin mo ang iyong makakaya. Kumuha din ng hampas sa palad ko. Ang mga tao ay nakatulala na tumingin kay Huan Solan sa isang segundo, pagkatapos ay sinundan ng napakalaking tawa. Ang grupo ng mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay tumawa nang marinig ang mga salita ni Huan Solan. Gusto talaga ng punk na ito na kunin ni Senior Brother Li Ji ang kanyang pag-atake. Haha. Sa tingin ba niya ay katapat niya ang lakas ni Senior Brother Li Ji? Mapagbigay siyang pinayagan ni Senior Brother Li Ji na umalis, ngunit ang punk na ito ay literal na naghahanap ng kamatayan. Ang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay nanunuya at nanunuya ng malakas. Sinabi ni Wang Yu kay Li Ting, matagal na rin mula nang makatagpo ako ng isang bagay na kawili-wili. Matamis na ngumiti si Li Ting na parang namumukadkad na bulaklak na nagpabilis sa dugo ni Wang Yu. Ang pagliko ng mga pangyayaring ito ay ganap na hindi inaasahan para kay Li Ji. Tinayagan niya silang umalis, ngunit ang punk na ito ay tumalikod at hinamon siya. Iyan ay walang pinagkaiba sa paglalaro ng mga balbas ng tigre. Isang punk na hindi lang alam ang kahulugan ng kamatayan. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Naging malamig ang tingin ni Li Ji habang nakatitig kay Huan Solan, at nagpatuloy siya, sa totoo lang sinasabi ko sa iyo, ngayon lang ako gumamit ng 10% ng lakas ko sa Phantasm Sword Palm. 10%. Napabuntong hininga ang karamihan sa impormasyong ipinahayag ni Li Ji. Hindi ko ba sinabi? Paano naging posible na ang lakas ni Senior Brother Li Ji ay hindi makapagpadala ng hindi kilalang maagang 6th Order Ancient God Realm Punk na lumilipad sa pag-ataking iyon? Ginamit lang ni Senior Brother Li Ji ang ikasampung bahagi ng kanyang lakas, iyon ang paliwanag nito. Ngunit ang punk na ito ay dapat na ipagmalaki na kayang tanggapin ang pag-atake ni Senior Brother Li Ji kahit na ito ay 10% lamang ng lakas ni Senior Brother Li Ji. Anong biro, ang punk na ito ay hindi tumakbo ng kasing bilis ng kanyang makakaya kapag siya ay nagkaroon ng pagkakataon. Marahil, ang kanyang bituka ay dapat na berde sa panghihinayang sa ngayon, ngunit huli na para sa anumang pagsisisi. May isa pa tayong magandang palabas na mapapanood. Sa gitna ng usapan ng mga tao at nagngangalit na mga mata, walang pagbabago sa ekspresyon ni Huan Solan.
Tumingin siya kay Lee Ji at walang pakialam na sinabi, sigurado ako tungkol dito. Bibigyan kita ng 10 hininga para maghanda. 10 hininga. Isang maliit na dalubhasa sa sekta ang huminga ng malakas, at pagkatapos ay humiling sa panunuya. Inakala ng lahat na si Juan Solan ay hindi lamang may mga problema sa kanyang ulo, ngunit ang kanyang buong katawan ay may problema. Ang nagyayelong itim na liwanag ay ganap na tumakip sa mga mata ni Lee Ji. Kanina, binigyan niya ng 3 hininga si Juan Solan ng oras upang maghanda, ngunit ngayon, insulto ni Juan Solan, si Lee Ji sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng oras ng 10 paghinga. Ayon kay Lee Ji, tinutuya siya ni Juan Solan sa harap ng napakaraming tao. Siya, si Lee Ji, ang pinakadakilang henyo ng Golden Phoenix Pavilion na nakarating sa 7th Order Ancient God Realm ay talagang tinutuya ng isang maagang 6th Order Ancient God Realm pump. Biglang tumawa si Lee Ji. Hindi, nagniningning siya. Tigaya't gawin mo ang iyong paglipat. Kaloob-loob niya ay nagpasya siyang gamitin ang kalahati ng kanyang lakas upang kunin ang atake ni Juan Solan, at kasabay nito, gusto niyang patayin si Juan Solan, sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanya nang siya ay namatay sa isang sampal lamang. Halos hindi pa tapos magsalita si Lee Ji, nawala na si Juan Solan sa kinatatayuan niya. Siya ay nagpakita sa harap ni Lee Ji sa susunod na sandali habang ang kanyang palad ay nakapatong. Si Juan Solan ay hindi gumamit ng kanyang 3 Supreme Godheads, God Force, ngunit puro kapangyarihan ang ginamit ng kanyang True Dragon Physique ng buong lakas. Boom! Ang buong lakas na palad ni Juan Solan ay tumama sa dibdib ni Lee Ji. Kasabay nito, maraming sword chi ang tumusok sa katawan ni Lee Ji. Nakikita ng karamihan ang nakasisilaw na sword chi na lumilipad palabas mula sa likuran ni Lee Ji. Ang katawan ni Lee Ji ay binutis ng maraming sword chi, at ang dugo ay pumulandit na parang mga palaso. Matigas na tumayo si Lee Ji, lalo na dahil sa matinding sakit na hindi pa niya naramdaman noon, habang ang gulat ay bumabalot sa kanyang puso. Una, pumutok ang laman sa kanang bahagi ng kanyang mukha, pagkatapos ay sa kaliwang bahagi. Kahuli ay lumabas ang mga eyeballs niya mula sa mga saksakan nito, habang nakabuka ang bibig. Parang may gustong sumigaw, pero walang lumalabas na tunog. Tila nagyelo ang oras sa sandaling iyon, habang ang iba't ibang mga eksperto ng mga sekta ay nanonood sa eksenang kakabukas pa lang sa kanilang harapan na may mga nalilitong ekspresyon. Makalipas ang humigit kumulang 12 hininga, lumipad pa atras ang katawan ni Lee Ji na parang sirang saranggola, at bumagsak sa grupo ng mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Ang lahat ng mga alagad ay pinatumba sa hangin kasama niya. Kuya Lee Ji. Kapatid na lalaki. Sumigaw sina Wang Yu at Li Ting. Biglang nagkagulo ang kalye. Tara na. Sabi ni Juan Solan kay Cheng Suso, habang may suot na gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga salita ay gumising kay Cheng Suso hanggang sa kasalukuyan, at mabilis itong sumunod sa likuran ni Juan Solan. Nang mapansin ni Li Ting ang pag-alis ni na Juan Solan at Cheng Suso, sumigaw si Li Ting, bilasan mo, harangin mo sila. Patayin sila. Kautos ni Li Ting, sinubukan ng 2 alagad ng sangay ng Fortune Gate ng Black Region World na pigilan sina Juan Solan at Cheng Suso mula sa pag-alis, ngunit natambas sila ni Juan Solan. Ang epekto ay nabasag pa ang kanilang mga panloob na organo. Si Juan Solan, Cheng Suso, at ang munting baka ay nawala sa isang kisap mata. Namutla si Li Ting habang tinitingnan ang mga sugat ng kanyang nakababatang kapatid. Tumayo siya, may hawak na parang silindro ng paputok at naglabas ng distress signal sa hangin. Ang mga paputok ay nagkaroon ng hugis ng isang gintong phoenix na pumailan lang sa langit, na naglalabas ng malutong na sigaw na umabot sa bawat sulok ng Void Sky City. Sa sigaw ng Golden Phoenix, ang mga eksperto sa buong Void Sky City ay tumangala sa langit. Umiinom man sila o kumakain sa loob ng mga restaurant o nagtitinda ng mga bagay sa gilid ng kalsada sa palengke, lahat ay nakatingin sa gintong phoenix sa ibabaw ng Void Sky City. Ito ang order ng Golden Phoenix ng Golden Phoenix Pavilion. Sino ang nakasakit sa isang tao na nagtataglay ng Golden Phoenix Order? Siguradong pagod na silang mabuhay.
Lahat ng tao sa lungsod ay namangha nang makita ang hitsura ng gintong phoenix sa kalangitan. Kasabay nito, ang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay sumugod patungo sa direksyon ng Order ng Golden Phoenix mula sa bawat sulok ng lungsod. Ang Void Sky City ay natabunan ng tensyon at isang madilim na kapaligiran. Matapos mawala sa paningin ang grupo ni Juan Solan, inutusan ni Juan Solan ang maliit na baka na mag-ilusyon kay Cheng Suso upang ganap na mabago ang kanyang hitsura. Gayunpaman, hindi ito 100% na ligtas. Hindi na sila maaaring manatili sa Void Sky City, at higit sa lahat, kinailangan ni Juan Solan na paalisin si Cheng Suso ng ligtas. Pagkalipas ng ilang oras, nang marating nilang tatlo ang mga pintuan ng lungsod ng Void Sky City, napapaligiran ito ng mga patong-patong ng mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion, at sinisiyasat nila ang bawat taong nagsisikap na umalis sa lungsod. Gayunpaman, ang lakas ng mga disipulong ito ay masyadong mababa upang makita sa pamamagitan ng ilusyonaryong pamamaraan ng maliit na baka. Kaya naman, maayos na dumaan sa inspeksyon ng grupo ni Juan Solan at ligtas na nakaalis sa lungsod. Matapos lumabas sa Void Sky City, gusto ni Juan Solan na tiyakin na ligtas na nakaalis si Cheng Suso sa Void Sky Mainland. Taka lang siya nakakaramdam ng kaunting ginhawa. Ano? Solan, ikaw? Hindi ka nababalik sa Vientiane World. Nagulat at nag-alala si Cheng Suso nang marinig niyang babalik na si Juan Solan sa Vientiane World. Na masyadong delikado iyon, ang Golden Phoenix Pavilion. Alam ko. Walang pag-aalinlangan na nagsalita si Juan Solan, at tiniyak siya, huwag kang mag-alala sa akin, magiging okay ako. Pumalik ka muna, may bibilhin ako sa Clear Spirit World. Babalik ako pagkatapos nito. Dahil mahigpit na iginiit ni Juan Solan na pumunta sa Clear Spirit World, walang paraan si Cheng Suso para hikayatin siya. Umiti siya at sinabing, nailigtas mo na naman ako. Umiti si Juan Solan, anong magagawa ko, gusto ko lang maging bayani. Napangiti si Cheng Suso sa kanyang mga salita, alam mo, hindi ako isang magandang kagandahan kung ikukumpara kay Lilo. Sa totoo lang, isa lang akong pangit na babae. Nagkunwaring sinusuri ni Juan Solan si Cheng Suso mula kaliwa hanggang kanan at mula sa harap hanggang sa likod, at pagkatapos bulala sa labis na tono, nasaan ang pangit na babae. Umalangaw-ngaw sa hangin ang masayang tawa ni Cheng Suso. Ilang sandali pa ay naghiwalay na silang dalawa. Bumalik si Cheng Suso sa Vientiane World, samantalang si Juan Solan ay bumalik sa Void Sky City para sa transmission array. Upang makapunta sa Clear Spirit World, si Juan Solan ay walang ibang pagpipilian kundi ang muling pumasok sa loob ng Void Sky City. Hindi na siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Cheng Suso dahil ang mga puwersa ng Golden Phoenix Pavilion ay pangunahing nakakonsentre sa Void Sky Mainland. Higit pa riyan, ang pamamaraan ng ilusyon ng munting baka ay magpapanatiling ligtas kay Cheng Suso. Pumalik sa Void Sky City, dumiretso si Juan Solan patungo sa transmission array. Nang si Juan Solan at ang munting baka ay patungo sa transmission array, biglang yumanig at umugoy ang lupa, parang isang malakas na lindol. Sa harap mismo ng mga mata ni Juan Solan, lumitaw ang mga bitik at bitik sa mga lansangan ng Void Sky City. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1266. Pundok ng Devil Prison. What's going on? Juan Solan was shocked sa biglaang marahas na pagyanig sa buong Void Sky City. Ito ba ay isang lindol? Ngunit hindi nagtagal ay itinanggi ni Juan Solan ang kanyang sariling haka-haka. Ang isang mahusay na lungsod tulad nito, na kung saan ay ang numero 1 lungsod sa Void Sky World ay may maraming mga proteksyon na hadlang. Kaya't kahit na magkaroon ng lindol ng napakataas na magnitude, hindi nito mayayanig ang lungsod na ito kahit kaunti. Ngunit ang mga bitek sa lupa ay kumakalat at dumarami sa buong Void Sky City. Sa loob lamang ng ilang segundo, lumawak na ang mga bitek sa lupa at nagsimula ng gumuho ang lupa sa napakabilis na bilis. Kasabay nito, isang nakakatakot na enerhiya ang sumugod pataas mula sa ibaba ng ibabaw ng lungsod.
Halos hindi makatayo si Juan Solan nang hindi nawala ng balanse, kaya mabilis siyang tumalon sa maliit na baka at mabilis itong lumipad sa hangin. Pagtingin sa ibaba mula sa himpapawid, nakita ni Juan Solan ang naguguluhan ng mga mukha ng iba't ibang mga eksperto ng mga sekta sa Void Sky City habang sila ay tumakas sa himpapawid, tulad niya. Dumadagindong ang mga dagindong mula sa lungsod sa ibaba ng mga ito, habang ang mga shopfront at iba pang mga gusali ay gumuho habang nilalamon ng mga bitek sa lupa. Umalingaw mula sa iba't ibang sulok ng lungsod ang umalingaw na hiyawan ng lagim. Ipinagpalagay ni Juan Solan na sila ang mga may-ari ng mga tindahan na nagsisikap na iligtas ang mga halamang gamot, divine pill, at mga divine artifact sa loob ng kanilang mga tindahan dahil ang sakuna na ito ay biglang bumagsak at hindi inaasahan. Maaari lamang isipin ng isa ang kanilang mga pagkatalo. Ang mga kalye ay mas mabilis na gumuho ngayon. Noong una, ilang metro lang ang mga bitek, pagkatapos ay 100 metro, at ngayon, ang mga bitek na ito ay naging mga bitek na mas malawak sa 20 metro. Ang mga bitek sa lupa ay dumami at lalong lumaki, na para bang ang buong Void Sky City ay lumulubog sa lupa. Maging ang mga kalsada at bulubundukin sa paligid ng lungsod ay yumanig at gumuho. Ang mas nakakagulat pa rito ay ang makapal na itim na chi na umaalingaw mula sa ilalim ng lupa, na naglalaman ng nakakatakot na devil chi na may kaagnasan na kapangyarihan. It's Hell's Corrosive Devil Chi. Ulalas ng munting baka. Ang nakakaagnas na Diablo Chi ng impyerno. Si Juan Solan ay naguguluhan, bakit may Hell's Corrosive Devil Chi sa ilalim ng Void Sky City. Nabasa niya ang ilan sa mga record ng Fortune Gate Library tungkol sa Hell's Corrosive Devil Chi. Naisulat na ang kinakaing chi ng impyerno ay naglalaman ng isang nakakatakot na kapangyarihan dahil sa isang simoy lamang nito ay sapat na upang masira ang katawan ng mas mahinang magsasaka at maging ang kanyang pagkadyos. Kahit na si Juan Solan ay may 3 Supreme Godheads at isang True Dragon Physique, hindi siya nangahas na maging pabaya tungkol sa nakakaagnas na Devil Chi na ito. Pinaikot niya ang kanyang God Force at bumuo ng isang protective barrier sa kanya at sa maliit na baka. Gayunpaman, habang lumalawak ang mga bitek sa lupa, ang nakakaagnas na Diablo na chi ng impyerno sa hangin ay naging mas makapal, na pinilit si Juan Solan, at ang maliit na baka na umakyat ng mas mataas sa hangin. Noong una ay 100 metro sila sa ibabaw ng lupa, ngunit ngayon ay 200 metro na. Tinagtagal, tumaas sila sa 300 metro, 400 metro, at panghuli, 1,000 metro mula sa lupa. Naging mataimtim si Juan Solan habang nakatingin sa umuusok na kinakaing chi ng Diablo na bumubulusok mula sa lupa. Ang maliit na baka ay mukhang solemna. Marahil, ang mga mahiwagang nilalang ay tinatakan sa ilalim ng Void Sky City na ito. Sabi ng munting baka kay Juan Solan. Tumanggo si Juan Solan bilang pagsang-ayon dahil ganoon din ang conclusion niya. Ang mga nasa himpapawid ay maaaring makakita ng mga magsasaka na napakabagal sa pagtakas na bumagsak sa lupa pagkatapos nilang makontak ang kinakaing unti-unti na Diablo Chi. Nangangatog ang kanilang mga katawan at sa loob ng ilang minuto, ang kanilang mga katawan ay nagmistulang mga bulok na bangkay na 10,000 taong gulang. Rumble. Isang dumadagindong na boom ang biglang yumanig sa buong lungsod nang sumabog ang isang malaking lugar sa lupa. Ang puwersa ng pagsabog ay tumakas na parang tsunami na may mga bato na bumaril ng ilang libong metro sa kalangitan. Halos kaagad, umalangaw ang hiyawan sa buong lungsod, habang ang mga batong ito ay tumama sa mga magsasaka. Habang ang mga magsasaka na ito ay takot na umiiwas sa mga bato, nakakakita sila ng isang higanting nilalang na lumalabas mula sa ilalim ng ibabaw ng Void Sky City at tumataas sa ibabaw ng lupa. Hindi nagtagal, natukoy ng lahat na ang higanting entity na ito ay isang itim na Diablo na bundok na naglalabas ng napakalakas na kinakaing chi ng Diablo. Ang Diablo bundok ay patuloy na tumaas mula sa ilalim ng lupa, kahit na ang taas nito ay lumampas na sa ilang libong metro. Nagtaka ang lahat sa taas nito. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, sa wakas ay tumigil na sa pag-akyat ang demonyong bundok mula sa ilalim ng lupa. Nakapagtataka, tinaasan nito ang lungsod sa taas na 2,000 zang at ang lapad nito ay umabot sa kalahati ng Void Sky City.
Matagal nang nawala ang mga tindahan at gusali sa bahaging ito ng Void Sky City. Nakikita ng mga magsasaka ang ilang kakaibang hugis na mga puno na tumutubo sa ibabaw ng bundok sa kabila ng makapal na devil tree na bumabalot dito. Ang mga kakaibang hugis na mga punong ito ay kumikinang sa pulang ilaw ng dugo. Ito na kaya ang maalamat na Devil Prison Mountain. Sa di kalayuan, bulalas ng ilang eksperto sa pamilya sa gulat habang nakatitig sa bundok ng demonyo. Bundok ng Devil Prison. Ano yan? Tanong ng mga kalapit na magsasaka na nakarinig sa kanya. Sinasabi na daan-daang milyong taon na ang nakalilipas, mayroong isang Devil Prison Mountain sa Void Sky World na may Void Devil Beast, ngunit nang maglahon, nawala ang Devil Prison Mountain dahil sa hindi malamang dahilan. Ipinaliwanag ng eksperto. Isang walang laman na demonyong hayop. Mga hingal sa paligid. Ang Void Devil Beast ay isa sa mga nangungunang Chaos Divine Beasts, tama ba? At ito ay lubhang mabagsik sa kalikasan, na ginagawa itong isa sa nangungunang 10 mabangis na hayop ng impyerno. Paano nakakulong ang isang walang laman na demonyong hayop sa Void Sky World? May nagdududang tanong. Hindi ko alam ang sagot dyan. Ang eksperto ay nagpatuloy sa pagdetalye, marahil ito ay tumakas mula sa extraterritorial Devil Battlefields Passage sa Devil World ilang daang milyong taon na ang nakalilipas. Ayon sa huling bahagi ng alamat, sa panahong iyon, 9 ng Void Sky World Forces, ancestors ay namatay para makulong ang Void Devil Beast. 90% of ancestors namatay. Ang antas ng mga casualty ay nagpadala ng malamig na panginginig sa puso ng ibang mga magsasaka. Naiisip lang nila kung gaano kalubha ang labanang iyon. Kung gayon, nasaan ang walang laman na demonyong hayop na iyon? Tanong ng isang magsasaka. Ang lahat ay nakatuon sa eksperto habang ang kanilang mga puso ay humihigpit. Gayunpaman, umiling ang eksperto, hindi ko alam ang tungkol doon, ngunit ayon sa mga lumang talaan, ang walang laman na pisikal na katawan ng demonyong halimaw na iyon ay winasak ng mga ninuno, tanging ang nasirang kaluluwa nito ang nakaligtas, gayunpaman, ang nasirang kaluluwa nito ay tinatakan. Sa kailaliman ng Devil Prison Mountain. Walang nakakaalam kung buhay pa ba ito o patay na. Tingnan mo, may sumusugod sa Devil Prison Mountain. Ito ay ang mga tao ng Golden Phoenix Pavilion pati na rin ang Eight-Wing Sect. May sumigaw, at nakita ng lahat ang ilang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion at mga disipulo ng Eight-Wing Sect na dumaraan sa makapal na kinakaingkipagpasok sa Devil Prison Mountain. Aalis din tayo. Isang 10th Order Ancient God Realm Master ang humimok at sumugod sa makapal na corrosive Devil Tree. Sa loob lamang ng isang hininga, naririnig ng mga nasa himpapawid ang kanyang nakakadugo na mga hiyawan, na biglang namatay. Alam na alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin noon. Ang iba na nagbabalak na sumugod sa bundok ng Devil Prison ay nag-alinlangan habang namumutla ang kanilang mga mukha. Nakita mo ba kung ano iyon? Tanong ni Juan Solan sa maliit na baka. Malabo niyang nakuha na ang 10th Order Ancient God Realm Master ay inatake ng isang bagay. Ang mga mata ng maliit na baka ay kumikinang sa lilang kidlat habang siya ay sumagot, malamang na isang nilalang mula sa impyerno, ngunit ang kinakaing unti-unti na Diablo Chi ay nagpapahirap na makakita ng malinaw. Ano ang gusto mong gawin? Pumasok ka at tingnan mo. Tila ang maliit na baka ay may kumpiyansa na harapin ang kinakaing unti-unti na Diablo Chi. Sige, pasok na tayo. Tumangayon kaagad si Juan Solan. Malamang na masira ang transmission array ng Void Sky City dahil sa hitsura nitong Devil Prison Mountain. Dahil, aabutin ng ilang araw bago ito maayos, maaari rin siyang maglaan ng oras na ito upang tuklasin ang Devil Prison Mountain, at marahil ay makakahanap siya ng ilang mga kayamanan. Lumipad ang maliit na baka sa makapal na kinakaingchi ng Diablo kasama si Juan Solan sa kanyang likod, patungo sa bundok ng Devil Prison. Hindi nagtagal ay nakita ni Juan Solan ang pugot na bangkay ng master ng 10th Order Ancient God Realm. May mga razor-sharp teeth marks na natira sa katawan niya. Kumunat ang noo ni Juan Solan, halatang nilamon ng kung ano ang ulo ng taong ito. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi.
Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1267. Ang pitong kulay na metal fin fruit. Mabilis na sumigaw ang maliit na baka, mag-iingat. Sa isang segundo, isang bahid ng itim na liwanag ang lumipad patungo kay Juan Solan, sa bilis na magiging mahirap kahit para sa isang karaniwang 7th Order Ancient God Realm Cultivator na umiwas. Ngunit tumama ang palad ni Juan Solan at pinabalik ang itim na liwanag. Halos sabay-sabay, ang lilang kidlat ng maliit na baka ay tumama sa itim na liwanag sa likuran niya. Habang lumalabo ang itim na ilaw, may nahulog sa lupa sa di kalayuan. Nakita ni Juan Solan na isa itong itim na Macaliskis na nilalang na kalahating metro ang haba at may multo ang mukha. Malaking ulo na hindi sukat sa katawan at malaking bibig na may matatalas na ngipin. Isa itong ulupong mukha ng multo. Nakilala ng maliit na baka ang nilalang. Mukhang multo na ulupong. Hindi pa narinig ni Juan Solan ang bagay na ito. Ito ay isang variant ng mga species ng ahas mula sa impyerno, partikular na gusto nilang kumain ng mga ulo ng tao at mga Diyos. Huwag maliitin ito. Bagamat maliit ang sukat nito at mahina ang mga pag-atake nito, ang mga ngipin nito ay lubhang matalas at nakakalason. At huwag ding kalimutan ang bilis nito. Kung ikaw ay pabaya at nakagat nito, ito ay magiging isang abala. Tinabi ng maliit na baka. Tumanggo si Juan Solan bilang pagsang-ayon. Dahil pinayuhan siya ng maliit na baka na maging mapagbantay tungkol sa mga ulupong mukhang aswang, nagpa siya si Huang Xiaolong na maging mas maingat. Halika, magpatuloy tayo. Sabi ni Juan Solan at tumalikod na habang naghahanda na sa pag-alis. Ang gallbladder ng ahas ay isang kahangahangang suplemento, at ang gallbladder ng viper na mukha ng multo ay mas makapangyarihan. Pinigilan ng munting baka si Juan Solan, hindi masasayang ang magagandang bagay. Bumaba ang tingin ni Juan Solan sa mukha ng multo na ulupong at mariing humiling, kung gusto mo, kunin mo. Ang maliit na baka ay hindi man lang nagabala sa peking kagandahang loob. Agad niyang hinati ang katawan ng viper na mukha ng multo sa pamamagitan ng pagindayog ng kanyang mga ginintoang sungay, at naglabas ng isang maitim na jade green, kasing laki ng thumb na gallbladder. Hindi inaasahan ni Juan Solan na ang gallbladder ng viper na mukha ng aswang ay magiging kaakit-akit, taliwas sa pangit nitong hitsura. Gayunpaman, hindi nilamon ng maliit na baka ang gallbladder sa lugar, ngunit inilagay niya ito sa loob ng espasyo sa loob ng kanyang kwelyo. Ang kwelyo na ito ay isang special na banal na artifact na ginawa niya para sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang dalawa ng mas malalim sa bundok ng Devil Prison. Hindi pa sila nakakalayo nang sinalakay sila ng isa pang mukhang multo na ulupong. Habang papasok sila, si Juan Solan ay namangha. Nitong mga nakaraang oras, maliban sa mga viper na mukha ng multo, inatake din sila ng iba pang uri ng mga nilalang ng impyerno. Lahat ng hell na nilalang na nakasalubong niya sa ngayon ay kakaiba ang itsura. Sa katunayan, nakita niya ang mga ito na medyo kasuklam-suklam. Ang mga nilalang na ito ay nagtago sa dilim na naging dahilan upang mahirap ipagtanggol laban sa kanila. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga pag-atake ng mga hell na nilalang na ito ay mahina, at ang mga umatake sa kanya ay mas mababa sa 9th Order Ancient God Realm. Sa kabilang banda, habang lumalalim sila, lumakas ang kinakaing unti-unti na Diablo Chi. Kahit kay Juan Solan. Through Dragon Physique at innumerable Buddha Godhead's purification power, ito ay nagiging mabigat. Magpapahinga tayo saglit doon. Sabi ni Juan Solan sa maliit na baka nang makita niya ang isang maliit na kahabaan ng kagubatan sa unahan. Makalipas ang ilang hininga, nakatayo si Juan Solan at ang maliit na baka sa gilid ng isang maliit na kagubatan. Kanina, hindi niya napansin ang kakaibang kagubatan, ngunit ngayon, mula sa isang malapit na distansya, nakikita niya na mayroong isang misteryo tungkol dito. Ang maliit na kagubatan ay binubuo lamang ng isang uri ng puno na tinatawag na colorful magic tree na nagmula sa impyerno. Ang colorful magic tree ay naglalabas ng liwanag na parang bahaghari na maaaring magdulot ng hallucination ng mga tao.
Ang mga magsasaka na may mahinang kaluluwa ay agad na nahuhulog sa guni-guni sa sandaling makalapit sila sa mga makukulay na ilaw ng punong ito, at pagkatapos ay unti-unting nagiging mga mahiwagang nilalang na walang isip. Marahil narito ang kagubatan na ito upang protektahan ang isang bagay. Sabi ng maliit na baka. Ang kanyang mga salita ay namangha kay Juan Solan. Pinoprotektahan ang isang bagay. Ang mga salita ng maliit na baka ay pumukol sa pagkamausisan ni Juan Solan tungkol sa bagay na pinoprotektahan ng kagubatan na ito ng makukulay na mga puno ng Salamangka. Nagpahinga sandali si Juan Solan at ang munting baka bago sila tumuntong sa kagubatan. Pagpasok nila sa loob, nabalot sila ng makukulay na sinag ng mga ilaw. Ang mga makukulay na ilaw na ito ay umalangaw sa kapangyarihan ng mga guni-guni na tumagos sa isipan ni Juan Solan, gayunpaman, sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang isipan, ito ay ganap na nilamon ng pilak na liwanag ng buwan ng Moon Jade Spiral Shell. Naglakas loob si Juan Solan na tumapak sa colorful magic tree na gubat dahil lang sa espiritual na artifact na ito ng Grand Mist. Sa kabilang banda, ang maliit na baka ay nababalot ng isang layer ng lilang kidlat na nagpapanatili sa kanya na ligtas mula sa kapangyarihan ng mga guni-guni. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng may matinding pag-iingat. Halos isang oras na silang naglalakad nang makarating sila sa isang open space. Ang mga makukulay na ilaw ay biglang naglaho at gayon din ang kapangyarihan ng mga guni-guni. Isang puno lang ang tumutubo sa open space na ito. At mayroong isang dosenang maningning na prutas na nakasabit sa mga sanga nito. Bagamat may ilang distansya sa pagitan nila at ng punong ito, ang maningning na ningning mula sa mga prutas na ito ay parang mas nanlilisik sa mga mata ni Juan Solan na hindi inaasahan para sa kanya. Ito ang pitong kulay na metal fin fruit. Narinig niyang bulalas ng maliit na baka na may kalugod-lugod na mukha. Mabilis siyang sumugod patungo sa puno bago pa makapagsalita si Juan Solan. Ang 7-colored metal fin fruit na ito ay isang napakatanyag na espiritual na prutas sa impyerno, hindi ba? Hindi maiwasang magtanong ni Juan Solan kahit na alam niya na ang mga bagay na makapagpapasaya sa maliit na baka ay tiyak na mga kayamanan. Ang munting baka ay masigasig na sumagot, sikat, sikat na sikat. Sikat ba ang ancestral dragon fruit? Ang ancestral dragon fruit ay isa sa nangungunang 10 bunga ng kababalaghan sa pagitan ng langit at lupa, ngunit ito ay nasa ika-10 lamang. Ngunit ang 7-colored metal fin fruit na ito ay nasa ika-8. Ika-8. Para bang natakot siya na hindi siya narinig ni Huang Xiaolong, muling inulit ng maliit na baka ang 8. Napatulala si Juan Solan. Nakaranggo ng 8 sa mga nangungunang 10 prutas sa pagitan ng langit at lupa. Ang 7-colored metal fin fruit na ito, na nasa harapan niya, ay nasa ika-8. Ang kapaligiran ba ng Devil Prison Mountain ay aktwal na nag-alaga nitong 7-colored metal fin tree. Magandang bagay magandang bagay. Hindi napigilan ng maliit na baka na magtaking sa tuwa habang sila ni Juan Solan ay nakatayo sa harap ng 7-colored metal fin tree. Pagaman ng 7-colored metal fin fruit na ito ay nasa ika-8 sa nangungunang 10 wonder fruit, ang mga katangiang panggamot nito ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa ancestral dragon fruit. Ang ancestral dragon fruit ay isinilang dahil ito ay nabahira ng isang subo ng dugo ng ancestral dragon, samantalang ang 7-colored metal fin fruit na ito ay ipinanganak sa pamamagitan ng condensation ng natural na elemento ng metal, espiritual na enerhiya at devil chi. Sa makatuwid, ang dalawang prutas na ito ay nakatayo sa magkaibang lakas sa isa't isa. Si Juan Solan ay nagsimulang mahuli ang pananabik ng maliit na baka habang tinitingnan niya ang 7 kulay na metal fin tree. Sa harap niya, nakatayo ang isang kompleto at buo na 7-colored metal fin tree. Kung nakuha niya ang punong ito, hindi ba nangangahulugan iyon na magkakaroon siya ng walang katapusang supply ng 7-colored metal fin fruit? Ngunit naudlot ang kanyang pag-asa nang tanungin niya ang maliit na baka tungkol sa dalas ng pamumangga ng 7-colored metal fin tree. Sinabi ng maliit na baka, ang 7-colored metal fin tree na ito ay namumunga bawat 1,000,000 taon, katulad ng ancestral dragon tree.
Sa pangalawang pag-iisip, binunot pa rin ni Juan Solan ang puno kasama ang mga bunga nito sa kanyang Ghost Buddha ring. Pagkatapos nito, bumalik sila sa kagubatan, na sinusundan ng parehong landas na kanilang ginamit upang marating ang bukas na espasyo. Habang naglalakad si Juan Solan patungo sa gilid ng kagubatan, nakita niya ang ilang mga disipulo ng mga sekta na nagkakagulo, kabilang ang ilang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Parang nahulog sila sa hallucination. Hindi pinansin ni Juan Solan ang mga alagad na ito habang nakamove on. Pagkaalis sa kagubatan, siya at ang maliit na baka ay lumipad pa sa loob ng bundok. Tirichit asterisk S. 10 araw na ang lumipas mula nang lumitaw ang Devil Prison Mountain sa Void Sky City. Sa panahong ito, natagpuan ni Juan Solan ang ilang mga tangkay ng kaguluhang espiritual na mga halamang gamot at ilang bihirang mahalagang espiritual na mga bato, ngunit hindi pa niya nahahanap ang lokasyon ng walang laman na diablang hayop na nakatatak na kaluluwa. Sa puntong ito, parami ng parami ang iba't ibang mga eksperto at disipulo ng mga sekta na pumapasok sa Devil Prison Mountain, at marami sa kanila ay mga master ng Ancestor God Realm. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Juan Solan na manatili sa bundok ng Devil Prison para sa isa pang 2 araw. Ngunit pagkatapos ng 2 araw na ito, nagpasya siyang umalis sa bundok kahit na hindi niya mahanap ang kaluluwa ng walang laman na demonyong hayop. Pagkatapos noon, nagplano siyang humanap ng lugar para pinuhin ang 7-colored metal fin fruit, at patasin pa ang kanyang lakas, bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa Clear Spirit World. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1268. Edolan Crystalline Rocks. Lumipas ang isang araw. Si Juan Solan at ang maliit na baka ay dumaraan sa isang itim na burol, nang makita nila ang isang grupo ng mga disipulong nakasuot ng asol na damit na may dalang maiikling talam, na takot na tumakas patungo sa kanila at sumisigaw ng tulong sa tuktok ng kanilang mga baga. Ang humahabol sa kanila mula sa likuran ay isang grupo ng mga nilalang ng impyerno na binubuo ng mga ulupong na mukha ng multo, mga butiki na may 8 kuko, matulis na tuka na magic centipede, at iba pa. Mayroong higit sa 100 uri ng mga nilalang ng impyerno. Sa paghusga sa kasuotan ng grupong ito, malamang na sila ang mga disipulo ng Void Sky World's Short Blade Gate. Ang Short Blade Gate ay isa sa mga super force ng Void Sky World, gayunpaman, medyo mahina sila kumpara sa Golden Phoenix Pavilion. Sa isang kisap mata, ang mga disipulo ng Short Blade Gate na ito ay tumakbo patungo kay Juan Solan, kasama ang alo ng mga nilalang ng impyerno na sumusunod sa likuran nila. Huli na para umiwas si Juan Solan kahit gusto niya. Isang ilaw ang kumislap at lumitaw ang mulberry sword sa kanyang kamay. Isang kurtina ng mga larawang gawa sa espada ang hamhampas patungo sa alo ng mga nilalang ng impyerno at nawala sa kanilang mga katawan. Sa sumunod na segundo, nakita ng grupo ng mga disipulo ng Short Blade Gate ang mga ulupong na mukha ng multo, mga butiki na may 8 kuko, magic centipede na matutulis ang tuka, at iba pang nilalang na pinaghiwa-hiwalay mula sa loob, mas patay sila kaysa sa kamatayan mismo. Ang grupo ng mga disipulo ng Short Blade Gate ay nabigla. Alam nila kung gaano nakakatakot ang mga lakas ng mga hell na nilalang na ito, dahil ang bawat isa sa lakas ng nilalang na ito ay maihahambing sa isang late 7th Order Ancient God Realm Master. Hindi pa banggitin, 2 sa kanila ang may pinakamataas na lakas ng late 7th Order Ancient God Realm Master. Ngunit lahat sila ay napatay sa pamamagitan ng isang sword slash. Ako si Chen Janping ng Short Blade Gate, maraming salamat sa tulong ni Senior ngayon lang. Isang payat na disipulo mula sa grupo ng Short Blade Gate ang nag-react, habang itinaas niya ang kanyang mga kamao kay Huang Xiaolong bilang pasasalamat. Walang pakialam na tumango si Juan Solan at walang sabi-sabing umalis sa maliit na baka. Ang pagliligtas sa kanila ay walang iba kundi isang tulong sa pananaw ni Juan Solan. Isa pang disipulo ng Short Blade Gate ang nagalit sa kawalang interes ni Juan Solan sa kanila. Siya Heramf malakas, isang idiot na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya.
Ang reaksyon ni Juan Solan ay hindi pangkaraniwan dahil, sa tuwing ang mga disipulo mula sa ibang mga sekta ay makakatagpo ng mga disipulo mula sa Short Blade Gate, sila ay nagsusumikap sa pagpuri sa mga disipulong ito ng Short Balde Gate. Tama, sa tingin niya ba talaga niligtas niya tayo? Ang isa pang alagad ay bamhantong hininga sa paghamak. Kahit na wala ang tulong niya, hindi tayo masasaktan ng grupong ito ng mga nilalang sa impyerno. Walang sinabi si Chen Jianping. Nakasimangot lang siyang nakatingin kay Juan. Sa totoo lang, ang ugali ni Juan Solan ay labis ding hindi nakalulugod sa kanya. Bumaba ang tingin ni Chen Jianping sa mga putol-putol na bangkay ng mga nilalang ng impyerno, kaya ibang pumatay ng isang grupo ng mga nilalang ng impyerno sa isang laslas. Ang matabang batang ito, kahit papaano, ay may lakas ng 8th Order Ancient God Realm. Ngunit, sa ibabaw, ang matabang batang ito ay parang isang disipulo sa kalagitnaan ng ika-6 na utos ng sinaunang Diyos Realm. Si Juan Solan ay naging isang maliit na chubby na binata. Sa makatuwid, sa mga mata ni Chen Jianping, si Juan Solan ay walang iba kundi isang matabang bata. Tara't hanapin natin si Senior Brother Shilong at ang iba pa. Sabi ni Chen Jianping pagkaraan ng ilang sandali. Lahat ng hindi nasisiyahang mga disipulo ay nasa sabik sa pagbanggit kay Senior Brother Shilong. Si Senior Brother Shilong ang numero 1 henyo ng Short Blade Gate. Kahit na siya ay nasa Short Blade Gate lamang sa maikling panahon, ang kanyang prestihiyo sa mga disipulo ng Short Blade Gate ay hindi mapag-aalinlanganan. Narinig ko na ang Liji ng Golden Phoenix Pavilion, ang shipping ng Virtual Returning Cult, at ang Hifeya ng Yama Gate ay nakapasok din sa Devil Prison Mountain. Sabi ng isa sa mga alagad sa kanyang mga kasama. Ang Golden Phoenix Pavilion, Virtual Returning Cult, at ang Yama Gate, ito ang nangungunang tatlong puwersa sa Void Sky World. Si Liji, Shipping, at Hifeya ay ayon sa pagkakasunod-sunod ay ang Golden Phoenix Pavilion, Virtual Returning Sect, at numero 1 henyong disipulo ni Yama Gates. Ngunit nabalitaan ko rin na si Lizu ay binugbog ng husto ng isang alagad ng Fortune Gate sa Vientiane World ilang araw na ang nakalipas. Hindi man lang niya nagawang hampasin ng palad ang disipulong iyon at napadpad siya sa mga lansangan na ang kalahati ng buhay ay natanggal. Galing sa kanya. Ang paglilinang ng disipulo ng Vientiane World na iyon ay nasa peak pa lamang sa unang bahagi ng 6th Order Ancient God Realm. Nanunuya ang disipulo ng Short Blade Gate na si Zhao Yu. Ang Fortune Gate ng Vientiane World. Hindi ito totoo, tama ba? Si Liji ay may 100 Bones Godhead, bukod pa riyan, nakalusot na siya sa unang bahagi ng 7th Order Ancient God Realm, at paanong posible na matalo siya ng peak early 6th Order Ancient God Realm na disipulo? Imposible. Tama, ito ay walang iba kundi isang bulong-bulungan. Hindi ako sigurado kung chismis ba ito o hindi, ngunit tila maraming mga disipulo ang nakasaksi nito. Kung totoo talaga iyon, nakakatakot ang talento ng disipulong iyon ng Fortune Gate ng Vientiane World. Ang tanong, kailan pa nagkaroon ng ganyang alagad sa Fortune Gate ng Vientiane World? Hindi ba't si Wang Wei ang punong disipulo ng Vientiane World's Fortune Gate? Ngunit si Wang Wei ay isang Ancestor God Realm Master. Nag-usap ang mga disipulo ng Short Blade Gate habang hinahanap nila si Shilong. Sa oras na ito, si Juan Solan ay nasa ilang libong lina, sa makatuwid, hindi niya narinig ang pag-uusap sa pagitan ng mga disipulo ng Short Blade Gate. Pinagmasdan ni Juan Solan ang makapal na umalog na kinakaingchi ng Diablo na nakapalibot sa kanya at ang maliit na baka. Namuo ang malalalim na kulubot sa pagitan ng kanyang noo habang sinasabi niya, lalong siksik ang corrosive devil chi ng Devil Prison Mountain. Ang corrosive devil chi sa lugar na ito ay 2 beses na masiksik kung ikukumpara sa oras na kakapasok niya pa lang sa Devil Prison Mountain. Ang maliit na baka ay tumango, ang nakakaagnas na devil chi na ito ay nagmumula sa isang espasyo sa kalaliman ng Devil Prison Mountain, kaya mas mabilis itong damaloy dito. Kung magpapatuloy ito, maaari na lamang tayong manatili dito ng 3 hanggang 4 pang araw ng pinakamarami. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, sa loob ng 3 hanggang 4 na araw, kahit si Juan Solan at ang maliit na baka ay hindi makatiis sa kinakaingchi ng Diablo. Kung
Tumango si Juan Solan. Pagkatapos ng lahat, nagpasya na siyang umalis sa Devil Prison Mountain sa loob ng 2 araw. Kung ang corrosive devil chi ay naging mas siksik o mas mahina, hindi ito mahalaga sa kanya. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga master ng Ancestor God Realm na sumugod sa Devil Prison Mountain, kaya, ang sitwasyon ay naging lalong mapanganib. Biglang napasigaw ang munting baka at huminto sa paglalakad. Nang magtatanong pa sana si Juan Solan, ang maliit na baka ay mabilis na tumakbo patungo sa isang itim na taluktok ng bundok na kahawig ng isang itim na jade. Tumingin-tingin sila sa paligid at tuluyang bumaba sa isang medyo bukas na espasyo. Ang lupa ay natatakpan ng mga itim na malakristal na bato na hindi sumasalamin sa anumang liwanag. Ngunit habang papalapit si Juan Solan, nakita niya ang itim na enerhiyang umiikot sa loob ng mga malakristal na batong ito na parang multo. Ang itim na enerhiyang ito sa loob ng mga itim na malakristal na bato ay patuloy na nagbabago sa iba't ibang mga hugis. Ang mga itim na malakristal na bato ay iba-iba sa mga hugis at sukat. Ang ilan ay kasing laki ng bola, sa kabilang banda, ang ilan ay kasing liit ng hinlalaki. Tulad ng inaasahan, ito ay ang Eidolon Crystalline Rocks. Napasigaw ang munting baka sa tuwa. Eidolon Crystalline Rocks. Natarante namang napalingon si Juan Solan sa maliit na baka. Sa mata ni Juan Solan, walang kakaiba sa mga batong ito. Tawa ng tawa ang munting baka, hindi katakataka na hindi mo alam ang mga Eidolon Crystalline Rocks na ito. Ang mga ito ay napakabihirang, maging sa impyerno, na nabuo lamang sa pinakamaraming yin ng mga lupain, bawat 100,000 taon. Maraming gamit ang bagay na ito. Ito ay napakahirap, kaya kung magdadagdag ka ng kaunti nito kapag gumagawa ng isang kaguluhang espiritual na sandata, maaari nitong mapataas ang lakas ng sandata sa isang mahusay na antas. Maaari din itong itaas ang mga depensa ng iyong baluti na isang nakagugulat na halaga. Hindi lamang ang Ancestor God Realm, ngunit ang mga master sa Ancestor God Realm ay magiging galit na galit sa pagsisikap na agawin itong Eidolon Crystalline Rocks. Hindi inakala ni Juan Solan na napakahusay ng mga itim na batong ito hanggang sa narinig niya ang huling bahagi. Nagulat lang si H. Maging ang mga master sa itaas ng Ancestor God Realm ay magugulat na agawin ito. Ganito ba talaga kahalaga ang Eidolon Crystalline Rocks na ito? Bakit ka nakatayo dito na tulala? Mabilis, mabilis, kolektahin ang Eidolon Crystalline Rocks na ito, kolektahin ang pinakamaraming kaya mo. Hinimok ng maliit na baka si Juan Solan, kung mahanap ng ibang magsasaka ang lugar na ito, magkakaroon ng gulo. Pumalik sa katinoan si Juan Solan. Sa isang kisap mata, nakatayo siya sa harap ng isang kamao na Eidolon Crystalline Rock. Isang puwersa ng pagsipsip mula sa kanyang kamay ang humila sa Eidolon Crystalline Rock, ngunit sa kanyang pagtataka, ang batong ito na kasing laki ng kamao ay bahagyang gamulong sa lupa. Ito ay mas mabigat kaysa sa isang sinaunang banal na bundok. Haha, natatakot ka ba? Ang bagay na ito ay hindi magaan, lagyan mo ito ng lakas. Pinagtawanan ng munting baka si Juan Solan. Sa sinabi ng maliit na baka, ibinalot ni Juan Solan ang kanyang 3 Supreme Godheads, God Force sa Eidolon Crystalline Rock na kasing laki ng kamao at itinapon ito sa kanyang Ghost Buddha ring. Habang si Juan Solan ay abala sa pagkolekta ng Eidolon Crystalline Rocks, sa di kalayuan, isang grupo ng mga disipulo ang lumilipad patungo sa kanila. Ang mga disipulong ito ay walang iba kundi ang mga disipulo ng Short Blade Gate na iniligtas ni Juan Solan kanina. Bilang karagdagan sa kanila, mayroong 20 dagdag na disipulo na lumilipad kasama ang kanilang grupo. Ang binata na nangunguna sa unahan ay may kumikislap na kidlat sa kanyang mga mag-aaral, siya ang numero 1 henyong disipulo ng Short Blade Gate, si Shilong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1269. Una naming natuklasan ang lugar na ito. Si Shilong, Chen Janfing, at iba pang mga disipulo ng Short Blade Gate ay lumilipad patungo sa direksyon ni Juan Solan, nang biglang, ang itim na bundok ay nagbuga ng nakakasilaw na liwanag at mayamang espiritual na enerhiya, sa unahan nila.
Pero isang split second lang, nawala lahat na parang hindi nangyari. Senior Brother Shilong, ang ilaw na iyon ngayon lang, ay tanong ni Chen Jianping. Ang ibang mga disipulo ay tumingin din kay Shilong na may pagtataka sa mga mukha. Pupunta tayo doon para mag-imbestiga. Isang malamig na kinanghang sumilay sa kaibuturan ng mga mata ni Shilong habang sinasabi niya ito at lumipad patungo sa tuktok ng itim na bundok. Si Chen Jianping at iba pang mga disipulo ay mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Kasabay nito, ang mga disipulo ng ibang mga sekta na nasa paligid ay naramdaman din ang pagsabog ng espiritual na enerhiya mula kanina. Nagmamadali din silang pumunta sa tuktok ng itim na bundok. Si Juan Sola na masigasig na kumukuha ng Eidolon crystalline rocks ay halos tumalon mula sa kanyang balat sa takot dahil sa biglaang pagsabog ng liwanag at ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng itim na bundok. Napabuntong hininga siya, mukhang imposibleng monopolyo ko itong Eidolon crystalline rocks. Hindi na nagpigil ng lakas si Juan Solan. Ang kanyang tatlong kataas-taasang godheads ay umikot sa kanilang mga limitasyon, at ang puwersa ng Diyos ay lumundag sa kanyang katawan at pumulupot sa Eidolon crystalline rocks na kasing laki ng football. Tisikapin niyang mangolekta ng pinakamarami hanggat maaari bago dumating ang ibang mga disipulo. Ang maliit na baka sa gilid ay hindi rin idol. Ang kanyang mga gintong sungay ay madalas na umuugoy, habang ang lilang kidlat ay tumatama mula sa kanyang mga gintong sungay sa bawat pag-indayog, na kumukolekta ng isang itim na bato sa bawat pagkakataon. Naabot ni na Shilong, Chen Jianping, at ng iba pa nilang grupo ang itim na bundok sa kanilang pinakamabilis na bilis. Sa oras na ito, ang itim na bundok ay bumalik sa orihinal nitong katahimikan. Walang espesyal na makikita. May nauuna sa atin. Natuklasan ni Shilong si Juan Solan at ang pagbabago bago ng enerhiya ng maliit na baka halos kaagad. Tumalon siya sa tuktok ng bundok sa isang paglukso at nakita niya si Juan Solan at ang maliit na baka na nagsisikap na mangolekta ng Eidolon crystalline rocks. Hindi nakilala ni Shilong ang Eidolon crystalline rocks, ngunit habang pinapanood si Juan Solan at ang maliit na baka na kinokolekta ang mga ito ng may sigasig, na tila halos baliw, ang mga pagdududa ay bumangon sa isip ni Shilong. Siya na. Nakilala ni na Chen Jianping, Zhao Yu, at ilang iba pang mga disipulo ng Short Blade Gate si Juan Solan nang makarating sila sa gilid ni Shilong. Kilala mo lahat ang taong ito. Mukhang nagulat si Shilong. Oo, Senior Brother Shilong. Tinagot ni Chen Jianping si Shilong. 2 oras ang nakalipas, nakita namin ang batang ito na pumapatay ng isang pulutong ng mga nilalang ng late 7th Order Ancient God Realm Hell. Gumamit lang siya ng isang hiwa ng kanyang espada para patayin sila. Ito ay nagpapatunay na ang kanyang lakas ay hindi mahina, at ito ay hindi bababa sa 8th Order Ancient God Realm. Ito ang dahilan kung bakit natin siya naaalala. Buong-buo niyang inayos na si Juan Solan ang nagligtas sa kanila. Tumango si Shilong nang matapos si Chen Jianping, so, ganoon. Ang isang 8th Order Ancient God Realm na disipulo lamang ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Ang mga alagad ng ibang sekta ay magkasunod na dumating sa itim na bundok. Naroon ang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion, mga disipulo ng Roman Celestial Cult, at mga disipulo ng Swordless Sect, at ilang mga disipulo ng iba pang mga sekta. Tinulyapan ni Shilong ang mga bagong dating na disipulong ito at sinabi sa isang nagbabantang tono, ang mga itim na malakristal na batong ito ay unang natuklasan namin, ang Short Blade Gate. Kung sino man sa inyo ang manggahas na hawakan ng alinman sa mga itim na malakristal na batong ito, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Ang katawan ni Shilong ay naglabas ng matinding panggigipit upang bigyang diin ang kanyang mga salita. Bagamat hindi niya alam kung ano ang mga itim na malakristal na batong ito, masasabi niya na ang mga itim na malakristal na batong ito ay tiyak na hindi ordinaryong mga espiritong bato. Kaya natural, ayaw niyang hawakan sila ng mga disipulo ng ibang sekta. Napangisi si Juan Solan sa loob nang marinig niya ang pahayag ni Shilong na si Shilong ang unang nakatuklas ng mga Eidolon crystalline rock na ito. Shilong ito.
Ang mga disipulo ng Roman Celestial Cult at mga disipulo ng Swordless Sect ay napabulala sa gulat nang makilala nila si Shilong mula sa malayo. Anong biro? Shilong? Kung sinasabi mong ikaw ang unang taong nakatuklas ng mga itim na malakristal na bato, kung gayon sino ang iyong saksi? Tinasabi ko na ang mga itim na kristal na batong ito ay natuklasan ng ating Golden Phoenix Pavilion, M. Umisi ang disipulo ng isang Golden Phoenix Pavilion. Napigilan ni Shilong ang mga disipulo ng Roman Celestial Cult at Swordless Sect, ngunit hindi isinapuso ng mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ang kanyang babala. Zhang Yadong. Umunat ang noo ni Shilong nang makita niya ang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na nagsabi ng mga salitang iyon. Si Zhang Yadong ay isa sa mga henyong disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Kahit na ang kanyang talento ay hindi maihahambing kay Li Ji, mas maaga siyang pumasok sa Golden Phoenix Pavilion kaysa kay Li Ji, kaya naman, ang kanyang cultivation realm ay mas mataas kaysa sa Li Ji. Si Zhang Yadong ay isang Mid-9th Order Ancient God Realm Master habang si Li Ji ay isang 7th Order Ancient God Realm. Gayunpaman, ang aktwal na lakas ni Zhang Yadong at Li Ji ay halos magkapareho sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Nagsalita si Shilong pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol sa bagay na ito. Zhang Yadong, ang ating dalawang sekta ay maaaring magtulungan, at maaari nating hatiin ng pantay ang mga itim na malakristal na batong ito. Ano sa tingin mo? Isinalang-alang ni Zhang Yadong ng Golden Phoenix Pavilion ang kanyang mungkahi, at pagkatapos ay tumango, deal. Magtulungan tayo, ang mga bato ay pag-aari ng sinumang mangolekta nito. Ang mungkahi ni Shilong ay eksakto kung ano ang gusto niya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang grupo ng mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay hindi sapat na malakas para monopolyo ang lahat ng itim na malakristal na bato sa lugar na iyon. Kapag natapos na ang kasunduan sa pagitan ng Short Blade Gate at ng mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion, ang bawat panig ay nagtalaga ng 2 disipulo upang bantayan at pigilan ang mga disipulo ng ibang sekta na kunin ang mga itim na malakristal na bato, habang ang iba sa kanilang mga grupo ay nagmamadaling kunin ang mga ito. Ngunit sa lalong madaling panahon, natanto nilang lahat na ang mga itim na malakristal na batong ito ay tumitimbang ng higit pa kaysa sa inaasahan nila. Maging ang ilang mga disipulo ng 7th Order Ancient God Realm ay nahihirapang ilipat sila. Parehong nagulat sina Shilong at Zhang Yadong. Gayunpaman, masigurado ngayon si Shilong na ang mga itim na malakristal na bato ay hindi pangkaraniwan dahil dito. Lahat, lumabas lahat. Malakas na utos ni Shilong. Itinulak ng lahat ng mga disipulo ng Short Blade Gate ang kanilang God Force sa kanilang limitasyon sa utos ni Shilong. Senior Brother Shilong, ano ang gagawin natin sa batang iyon? Tanong ni Chen Jianping nang lumapit siya sa tabi ni Shilong. Kumikislap sa kanyang mga mata ang killing intent. Ang matabang batang ito ay tiyak na nakakolekta ng maraming itim na malakristal na bato bago sila dumating. Mahinahong sumagot si Shilong, hayaan siyang magpatuloy. Nagulat si Chen Jianping. Hindi niya naiintindihan ang intensyon ni Shilong. Magkakaroon tayo ng isang libreng manggagawa, hindi ba magandang bagay iyon? Nagpatuloy si Shilong, maghintay hanggang sa dumating ang panahon, maaari na natin siyang patayin. Ang mga itim na malakristal na batong iyon ay pagmamayari pa rin natin, at sa ganitong paraan, may iligtas natin ang ating sarili mula sa ilang karagdagang pagsisikap. Umisi si Chen Jianping, matalino si Senior Brother Shilong. Umisi si Juan Solan habang pinapanood ang Short Blade Gate at mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na nagmamadaling kunin ang Eidol and Crystalline Rocks. Hindi niya napigilan ang mga ito. Sa totoo lang, kapareho niya ang iniisip ni Shilong. Dahil napakaraming libreng manggagawa ang tumutulong sa kanya sa pagkolekta ng Eidol and Crystalline Rocks, bakit niya ito pipigilan? Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga tao na lumitaw sa itim na bundok. Kawakas, isang grupo ng mga disipulo ang nakapasok sa Short Blade Gate at sa barikada ng Golden Phoenix Pavilion at nagsimulang agawin ang mga itim na malakristal na bato. Nang makita ito, nakiisa rin ang ibang mga alagad. Damn! Si Shilong ay nagmumura habang pinapanood niya ito, isang nagyayelong kinang ang kumislap sa kanyang mga mata.
Isaulo ang mga pangalan ng mga sekta ng mga disipulong ito. Pagkatapos nating lisanin ang Devil Prison Mountain, lipulin natin silang lahat. Sabi niya kay Chen Jianfing. Kinilala ni Chen Jianfing ang kanyang mga salita. Ilang mga alagad na ito, na sumugod kamakailan, ay nagsimulang puntiryahin si Juan Solan. Ang mga disipulo ng mga sekta na ito ay hindi nangahas na pukawin ang Short Blade Gate at ang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion, gayunpaman, hindi sila natatakot sa isang hindi kilalang disipulo tulad ni Huang Xiaolong. Malamig na ngumiti si Juan Solan nang sumugod ang mga alagad na ito sa kanya. Malinaw niyang nakikita sa kanilang mga intensyon na ipinapalagay nila na siya ang malambot na persimmon sa lahat ng mga tao na nangongolekta ng mga malakristal na bato. Punk, mayroon kang 5 segundo, iabot ang iyong special na singsing. Isang matipunong disipulo na may mahusay na talim ang nagbabala kay Juan Solan sa isang malalim at umaalingaw-ngaw na boses, or else. Ngunit, ang kanyang boses ay hamina-habang ang isang liwanag ng espada ay kumislap sa kanyang leeg, at ang kanyang ulo ay bumagsak sa lupa at gamulong layo-layo. Inalis ni Juan Solan ang kanyang mulberry sword nang walang salita. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1270. Darating na ang Ancestor God Realm Master. Napalingon si Juan Solan sa bangkay ng matipunong disipulo. Ang kanyang malamig na tingin ay dumaan sa iba pang mga disipulo na lumalapit sa kanya na may parehong intensyon bago siya tumalikod. Ang mga disipulo ng iba't ibang sekta na nagmamadali patungo kay Juan Solan ay natakot at napatigil nang makita nila ang ulo ng matipunong disipulo na nakahiga ilang dipo ang layo mula sa kanyang pugot na katawan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat sa hindi makapaniwala na para bang hindi niya napagtanto kung paano siya namatay. Nabasa ng malamig na pawis ang damit ng iba pang mga disipulo. Marami sa kanila ang nakakilala sa matipunong disipulong ito na may hawak pa ring malaking talam. Siya ay isang disipulo ng Ghostly Blade Door, na tinatawag na Liu Jin, na isang maagang 8th Order Ancient God Realm Master. Bukod dito, siya ay ipinanganak na may kakaibang pangangatawan, na nagpalakas sa kanyang pisikal na mga panlaban kaysa sa karaniwang mga magsasaka. Ngunit ang kanyang ulo ay pinutol ng isang sword slash ng mataba na iyon. Ano ang lakas ng mataba na iyon? Tiyak, hindi sa kalagitnaan ng 6th Order Ancient God Realm cultivation ang makikita nila sa ibabaw. Sa di kalayuan, nabigla si Shilong na talagang pinutol ni Juan Solan ang ulo ng disipulong Ghostly Blade Door na si Liu Jin gamit ang isang sword slash. Ngunit walang pakialam siyang nagkomento, mukhang malakas ang batang ito, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang ipagpatuloy ang pagkolekta ng mga itim na malakristal na bato kahit na dumating kami. Humisi si Chen Jianfing, ang kaunting lakas na iyon ay sapat lamang upang banta ang mga disipulo ng maliliit na sekta. Sa harap ni Senior Brother Shilong, 1 o 2 galaw lang ang mataba na ito ay gumuho tungo sa isang malungkot na pagkatalo. Tumanggo si Shilong bilang pagsangayon at pinaalalahanan, bantayan ng batang iyan, siguraduhin hindi siya makakatakas. Tiniyak siya ni Chen Jianfing, magtiwala ka, Senior Brother. Ang pagkilos ni Juan Solan ay matagumpay na napigilan ng iba pang mga alagad. Ipinagpatuloy niya ang pagkolekta ng Eidolon Crystalline Rocks kasama ang maliit na baka. Naturally, kung mas malaki ang Eidolon Crystalline Rocks, mas maganda ito. Kaya naman, hindi pinansin ni Juan Solan ang maliliit at tumutok sa mas malalaking Eidolon Crystalline Rocks. Lumipad si Juan Solan patungo sa kalahating metrong taas na Eidolon Crystalline Rock na hindi kalayuan sa unahan. Kasabay nito, dumating din ang disipulo ng isang mid-8th Order Ancient God Realm Short Blade Gate sa parehong kalahating metrong taas na Eidolon Crystalline Rock, na may parehong intensyon kay Juan Solan. Ang disipulo ng Short Blade Gate na iyon ay natulala saglit nang makita niya si Juan Solan, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi siya at nagbabala ng malamig, scram, o kailangan kitang paalisin. At bago mo gawin iyon, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi ako katulad ng disipulo ng Ghostly Blade Door na si Liu Jin. Juan Solan, retortedly nonchalantly,
I'll also remind you to scram away before you provoke me to attack you, kaya scram. Hindi na kailangang sabihin, ang disipulo ng short blade gate ay nagalit sa tugon ni Juan Solan. Isang maikling talon ang lumitaw sa kanyang mga kamay at hinampas si Juan Solan na may makapal na layuning pumatay. Ang mga alon ng maiikling blade na ilaw ay lumundag patungo kay Juan Solan na parang tidal wave. Ito ang pinakamataas na pamamaraan ng short blade gate, ang Indomitable Waves Blade. Halos sabay-sabay na itinaas ni Juan Solan ang kanyang kanang palad, ang kanyang hintuturo at gitna ay tumagos sa mga alon ng mga maiikling blade lights, na direktang ikinapit ang orihinal na maikling talon sa pagitan ng kanyang mga daliri. Napatulala ang lahat matapos mapanood ito. Kumalat ang lamig sa mga mata ni Juan Solan, nagdiin ang dalawang daliri niya, naputol ang maikling talon sa kalahati. Sa isang titik ng kanyang pulso, ang putol na dulo ng maikling talon ay tumusok sa leeg ng kanyang umaatake, na sinundan ng isa pang pitik ng kanyang daliri, at ang ulo ng disipulo ay gamulong mula sa kanyang balikat sa lupa. Patay. Sa sandaling iyon, natigil ang oras sa matinding katahimikan. Ang Short Blade Gate, Golden Phoenix Pavilion, at iba pang mga sekta ng mga disipolo ay nagyelo. Medyo nataranta ang mga ekspresyon nila sa hindi makapaniwala sa mga nangyari kanina sa kanilang mga mata. Pagamat nabigla sila sa lakas ni Juan Solan, mas nabigla sila dahil ang matabang batang ito ay nakapatay ng disipulo ng Short Blade Gate. Si Shilong ay pansamantalang natulala. Kidlat-sisled sa kanyang madilim na pupils. Nawala siya ng malabo at sa isang segundo ay lumitaw sa tabi ng bangkay ng kapwa niya disipulo. Habang tinitignan niya ang pugot ng ulo sa lupa, lumingon si Shilong at pinandilatan ng malamig si Juan Solan. Noong una, binalak kong hayaan kang mabuhay ng isa pang oras, ngunit ngayon, maaari kang pumunta sa impyerno. Isang nakakasilaw na kidlat ang bumungad sa kanyang mga palad at tuluyang bumalot sa kanya habang hinahampas niya si Juan Solan. Ang lihim na pamamaraan ng Short Blade Gate, ang Boundless Universe Lightning Palm. Nang makita ang pag-atake ni Shilong, ang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na si Zhang Yadong ay bumulalas ng may tame time na ekspresyon. Ilang oras na ang nakalipas, nagkaroon ng chismis sa Void Sky City na matagumpay na nilinang ni Shilong ang Boundless Universe Lightning Palm Technique, ngunit ito ay isa lamang alingaw-ngaw. Ngunit ngayon, nakikita na nila ang katotohanan. Talagang nagtagumpay si Shilong. Naniniwala si Zhang Yadong na pareho ang kanilang lakas sa isa't isa. Ngunit ngayon dahil nakumpirma na si Shilong ay matagumpay na nilinang ang Boundless Universe Lightning Palm, alam ni Zhang Yadong na mapipigilan siya ni Shilong ng walang labis na pagsisikap. Mukhang ito na ang katapusan ng batang iyon. Sabi ng disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na nakatayo sa likod ni Zhang Yadong na tinutukoy si Juan Solan. Tumango si Zhang Yadong bilang pagsangayon, tanging ilang mga disipulo ng Short Blade Gate ang pinahihintulutan na linangin ang Boundless Universe Lighting Palm dahil ang kapangyarihan nito ay nakakasira ng lupa. Ngunit bigla siyang huminto nang makita niya ang mataba na pinapakalat ang lahat ng kumakaluskos na lakas ng ilaw sa isang suntok na nagpa-address kay Shilong ng 100 metro mula sa impact. Ang resultang ito ay nagpagulat kay Zhang Yadong at sa iba pang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Si Chen Jianfeng at ang kanyang mga kapwa-disipulo ay halos lumuwa sa kanilang mga socket. Ang mga alagad ng ibang sekta na nag-akala na si Juan Solan ay isang malambot na persimmon, ay naramdaman na nilalamig ang kanilang dugo. Hindi pinansin ni Juan Solan ang lahat ng gulat na titig na bumagsak sa kanya, matapos niyang pilitin si Shilong pabalik ng suntok. Ang kanyang tatlong Supreme Godheads ay umikot habang siya ay ganap na nakatutok sa paglipat ng kalahating metrong taas na Eidolon Crystalline Rock sa kanyang Ghost Buddha Ring. 53 pieces. Naiilang si Juan Solan sa kanyang isipan. Iyon ang bilang ng Eidolon Crystalline Rocks na nakolekta niya sa ngayon. Kung binibilang niya ang Eidolon Crystalline Rocks na nakolekta ng maliit na baka, magkakaroon ng higit sa 100 piraso. Ang bilang na ito ng Eidolon Crystalline Rocks ay sapat na para sa kanya upang pinuhin ang isang banal na artifact at pasiglahin ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, ang mukha ni Shilong ay namula sa atay matapos siyang piliting pabolaikan ng mukha ni Juan Solan.
Ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay parang bagyo habang nakatitig kay Juan Solan, parang mga ngaso na nakatingin sa biktima. Marahas na guhit ng kidlat ang kumalusko sa kanyang katawan, naglalarawan ng kanyang galit. Walang hangganan na universo lightning palm, myriad lightning vortex. Lumaki ang kidlat sa paligid ng kanyang mga palad, at baliw na bumagsak kay Juan Solan. Isang malaking puyo ng tubig ang nabuo ng ang banal na kidlat ay bumagsak mula sa langit at sumanib sa puyo ng tubig. Ang kapangyarihan ng kidlat na puyo ng tubig ay tumaas ng lumaki ito, habang patuloy itong sumisipsip ng mas banal na kidlat. Sa isang segundo, mahigit 100 streak ng kidlat ang pinagsama sa puyo ng tubig. Ang myriad lightning vortex na ito ay ang pinakamalakas na pag-atake sa Boundless Universe Lightning Palm Technique. Ang mapangwasak na kapangyarihan nito ay dumarami sa pamamagitan ng pagsipsip ng banal na kidlat mula sa kalangitan, gayunpaman, batay sa kasalukuyang lakas ni Shilong, ang kanyang myriad lightning vortex ay nakaka-absorb lamang ng 5 hanggang 6 na raang streak ng divine lightning power sa pinakamaraming. At muli, iyon ay isang nakakatakot na halaga sa sarili nito. Ang myriad lightning vortex ay lumawak sa ibabaw ng ulo ni Juan Solan sa isang kisap mata, sinipsip si Juan Solan habang umiikot ito. Naiirite na ngayon si Juan Solan. Nang malapit na siyang gumanti, mamantong hininga ang maliit na baka, nagluha ng umuugong lilang kidlat. Wala na lang natira sa myriad lightning vortex. Ang maliit na baka pagkatapos ay ibinaling ang kanyang puwit patungo kay Shilong. Sa pagindayog ng kanyang buntot, ang lilang kidlat ay nabuo sa isang lilang letigo ng kidlat na pumutok ng diretso kay Shilong. Namutla si Shilong, at mabilis na sinimula na ilabas ang kanyang mga palad ng paulit-ulit, habang siya ay nataranta. Ngunit sa kanyang takot, hindi napigilan ng kanyang Boundless Universe Lightning Palm ang puwersa ng Purple Lightning Whip. Matapos makita na ang Purple Lightning Whip ay malapit nang tumama sa kanya, nagsagawa siya ng isang sinaunang pamamaraan upang maiwasan ang pag-atake at halos hindi nagtagumpay. Tumama sa lugar ang lilang letigo ng kidlat sa mismong kinatatayuan niya kanina. Nayanig ang buong bundok nang bumukas ang ilang daang lilong crack sa lupa. Tumalo ng puso ng lahat ng sabay-sabay nang tumama sa lupa ang tunog ng lilang letigo ng kidlat. Ang kanilang mga mata ay napuno ng pangamba habang ang kanilang mga tingin ay nahulog sa maliit na baka. Biglang naningkit ang mga mata ni Juan Solan at ng maliit na baka habang nakatingin sila sa abot tanaw. Itong aura. Isang Ancestor God Realm Master. May darating na Master ng Ancestor God Realm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga Masters. Salamat sa pagsubaybay mga Lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela.